Jiang Chen, bitawan mo ako. Huwag namang ganito. Noon, may isang tapat na pag-ibig na dumating sa buhay ko, ngunit hindi ko ito pinahalagahan. Kung bibigyan uli ako ng langit ng isa pang pagkakataon, sasabihin ko sa babaeng iyon, Su Wanqing, mahal kita. Anong nangyayari? Ang ingay naman. Lin Aneng, napaka-Amazona mo? Hinding-hindi ka na makakahanap ng boyfriend habang buhay. Jiang Chen, wala kang kwenta. Anong klasing masamang panaginip ito? Bakit ka nandito, Amazona? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang batuhin ako at sirain ang diskarte ko? Amazona. Ilang taon na ang lumipas mula noong tinawag niya ako ng ganyan. Magsalita ka nga. Ako na nga itong nabato? Bakit nagkukunwari kang may amnesia diyan? Bakit? Dahil lang ba ang mukhang ito ay hindi ang mukha ng iyong pangarap? Balak mo na bang kalimutan ang obligasyon mo pagkatapos ng nangyari? 7 taon na tayong kasal. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? 7 taon na kasal? Taong 2026? Napunta ba ako sa hinaharap matapos ang 12 taon? Itong antigong flower vase. Bahay ko ba talaga ito? Dahil sa isang palanggana ng tubig mula kay Lin Aneng, ang isang guwapong campus crush, naging madungis na matandang lalaki. Sa pilitan talagang nabawasan ng 12 taon, ang buhay ko. Anong pinagkaiba nito sa pag-ikli ng buhay? Ang ninakaw kong kabataan. Ibig bang sabihin nito, wala man lang akong naranasang hirap? Tatay. Tatay? Grabe, hindi ko pa nga nararanasan ang bagong kasal. Bakit bigla na lang akong nagkaroon ng anak? Halika, kakargahin ka ni Daddy. Daddy, sorry po. Hindi na po palihim nakakain ng ice cream si Duduo. Alam na po ni Duduo ang pagkakamali niya. Duduo. Duo-duo? Jiang Chen, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong saktan ng bata. Hindi, ang ibig kong sabihin, Anong hindi? Tuwing hindi kita binibigyan ng pera, parati mo na lang pinapagalitan at sinasaktan si Duo-duo. Sarili mo siyang anak. ako, na 30 taong gulang na, paano ako naging ganito kasamang tao? Ang itsura kong ito, maayos pa kaya? Ano kasi, kung sasabihin kong nanggaling ako, sa nakaraan noong 18 pa lang ako, maniniwala ka ba? Galing sa nakaraan? Oo, Para lang payagan kita na makasama ang kabit mong si Su Wanqing. Kung ano-anong kwento na ang naiimbento mo. Su Wanqing? Su Wanqing. Grabe, grabe talaga. Ganoon ba talaga ako kagaling pumili? Napaibig ko talaga ang pinakamagandang babae sa school. Mali, mali, mali. Kung hindi pa hahalagahan ng lalaki ang sarili, para lang siyang bulok na gulay. May Ayos lang ba asawa ito? at anak na ako. Bakit ko naiisip ang mga walang hiya na bagay na iyon? Mahal ko. Ano bang pinagsasabi mo? May asawa na po ako, kaya bakit ako makikipaglandian sa ibang babae? Hindi ba? Mama, ninitian po yata tayo ni Papa. Nitong nakaraang 7 taon, hindi man lang siya ngumiti ng maayos. Paano siya biglang magbabago ng ganito? Para lang makahiram ng pera para kay Su Wanqing. Kahit anong pagsisinungaling ay gagawin niya. Jiang Chen, wala akong pakialam kung anong palabas ang ginagawa mo para kay Su Wanqing. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong gagamitin ang mga bata.
Alis na. Teka lang, hindi nakakain ng ice cream? Grabe. Pagkatapos ng graduasyon, ay pumasok sa showbiz. Hanggang sa maging isang tanyag na aktor. Matapos umalis sa showbiz, ay agad na nagtayo ng investment company, mula sikat na artista, ay naging isang boss. Ang chairman ng Xingchen Entertainment na si Jiang Chen ay nakitang nananatili sa hotel kasama ang kanyang talent. Xingchen Entertainment President Jiang, ibinigay ang lahat para lamang mapasaya ang isang babae. Ang Xingchen Entertainment ay malapit nang maubos ang pera. Seryoso ba ito? Mahal, lagi akong inaantok kamakailan, pero hindi naman ako nagpupuyat. Sadya lang na nalulunod ako sa pagmamahal mo. Mahal, uminom ako ng mainit na soup ngayong araw. Hulaan mo kung ano iyon, tama? Ito ay ang soup ng pangungulila sa iyo bawat linggo. Ibibigay ko ang lahat sa mahal ko para makabili siya ng magandang damit. Mahal, nalason ako. Anong klaseng lason? Sabi ng doktor, lambing mo lang ang tanging gamot. Hindi ko na kaya. Imbes na maging isang mayamang negosyante, naging alila pa kay Suwanching. Hayaan akong maging sunod-sunuran man. Pero bakit naman napakadiring gawin nito? Nakakadismaya. Magandang umaga po, President Jiang. Magandang umaga, President Jiang. Tama ba ang nakikita ko? Ngumiti si President Jiang? Hindi ba kay Su Wanqing lang siya ngumingiti? Magandang araw po, President Jiang. Ipaalam sa lahat, imbestigahan ang lahat ng proyekto at pananalapi ng kumpanya. Opo. $380 bilyong ang nasunog sa loob ng 3 taon. Kinuha ko ba kayo para lang sirain ang pera ko? Sa dami ng mga palpak na proyektong ito, sinuri ba ang mga ito bago mag-invest? President Jiang, ang mga proyektong ito ay hindi ba kayo ang nagdesisyon? Ako ang nagdesisyon? Chen, may ibang mga tao pa tayong dapat buhayin sa kumpanya. Hindi mo pwedeng ibuhos ang lahat ng resources kay Su Wanqing lang. At sa galing niya sa pag-arte, hindi niya kayang maging bida. Ulitin mo ang sinabi mo. Isa rin akong shareholder sa kumpanyang ito. Qinchuan, sasabihin ko sa iyo, akin ang kumpanyang ito. Gagawin ko ang anumang gusto ko. Basta't masaya si Wanqing. Kahit sunugin ko pa ang buong kumpanyang ito, gagawin ko. Ano bang paki mo? Huwag mong gamitin ang 40% share mo para pakialaman ako. Nasisiraan ka na ba ng bait? Huwag mo akong ituro. Kung kaya mo pang magtrabaho, ituloy mo. Kung hindi, lumayas ka. Ano bang mga kamalian ang ginawa ko noon? Hindi pwede? Kailangan kong malaman ang lahat ng ginawa ko nitong mga nakaraang taon. Itutuwid ko ang lahat. Tio Zhang, umuwi tayo sa bahay ng mga magulang ko. Sige po. Navigating na po papuntang Thompson Top Class. Sa Thompson Top Class? Aba, naging mabuti pala akong anak. Ibinili ko pa sila ng mansyon. Pero hindi ko alam kung ano na ang lagay nila ngayon. Ang unang pagsusuri ay uremia. Kung hindi makakahanap ng transplant sa bato, ang pasyente ay mabubuhay na lang ng 10 taon. Nanay, pagkalipas ng 12 taon, baka wala na si tatay. Tio Zhang, bilisan mong magmaneho. Wuma, nasaan si Dad? Nasaan ang tatay ko? Dad? Pa? Tatay? Tay, ligtas ka po pala? Ikaw. Suwail kang anak. Gusto mo ba akong mawala? Hindi po, bakit ba kayo nagkakaganyan? Nag-aalala lang ako sa kalusugan nyo. Sinungaling. Hindi ba matagal mo nang pinutol ang ugnayan natin bilang mag-ama? Mahigit 2 taon na. Hindi ka man lang nagpakita, tapos ngayong bumalik ka.
Tatanungin mo kung wala na ba ako? Nag-aalala ka sa akin? Pinagdarasal mo sigurong mawala na ako para makuha mo na ang mana mo at ibigay sa walang hiyang babaeng iyon. Madam, tingnan niyo po. Nag-aaway ang sir at ang anak niyo. Ay nako. Ano ba? Anong ginagawa mo? Ngayon na nga lang umuwi ang anak natin. Tama. Mabuti pa si mom. Concern sa akin. Kahit na gusto mo siyang saktan, patapusin mo muna siyang kumain, di ba? Ha? Paano mo siya mapaparusahan kung wala kang lakas? Ma, Bakit ka pa kasi bumalik? Sinasabi ko na sa'yo, ang mga ari-arian natin ay naubos mo na. Nabenta na namin ang lahat. Kahit anong pilit mo ngayon, wala na kaming perang maibibigay para buhayin ang kabit mong si Sue. bakit ba palaging kasama sa usapan ng kabit na yan? Dad, Mom, nawalan ako ng alaala. Ang mga alaala ko ay hanggang 18 taong gulang lang. Wala akong matandaan na may kahit anong nangyari sa amin ni Su Wanqing. Ano? Nawalan ka ng alaala? Anak ko, nawalan ka ba talaga ng alaala? Mukhang napinsala ang ulo mo. Ma, ayos lang po ang ulo ko. Marami lang po ang nangyari dati na hindi ko na maalalang mabuti. Huminto ang alaala ko sa panahong natuunan si Papa na may sakit sa bato. Pa, ang katawan niyo po, talaga bang maayos na? Hemp. Maayos na po. 5 taon na ang nakakalipas simula ng operansya sa bato. Sabi ng mga doktor, napakaswerte ng papa mo. Mabait ang anak niya na pumayag na bigyan siya ng isang bato. Ma, bilang anak po, dapat lang po na gawin ko iyon. Anong dapat? Walang kwenta. Ang nakuha ko ay ang bato ni Aning. Kay Lin Aning po iyon? Paano naman po ako? Hindi po ba't naging maayos din ang resulta ng pagsusuri ko? Anak ko, ayaw din ni mama na bigyan mo siya ng bato. Pero ang katawan ng papa mo, hindi na makapaghintay. Maawa ka na lang sana sa kanya, nagpakapagod siya para sa pamilyang ito sa buong buhay niya. Hindi po pwede. Sabi ni Wanqing, kapag nawalan ako ng isang bato, maapektuhan ang magiging ligaya natin sa hinaharap. Saka po, matanda na si Papa. Lahat naman tayo ay aalis din sa mundong ito sa huli. Hindi ko hahayaang dahil sa pagliligtas sa kanya, ay mawala ang magiging pag-ibig ko habang buhay. Ayaw ko ng bato mula sa walang utang na loob na ito. Umalis ka dito. Hindi ko rin naman po ibibigay sa inyo. Mapa, kaya ko po, ang bato ko po ang gagamitin. Maari nang ischedule ang operasyon bukas. Napakagaling. Ang sa kanya na lang po ang gamitin. Kapag nakuha na ang bato niya, wag na ninyong babalakin na kunin ang sa akin. Ikaw na suwail na anak. Ako. Humiga na lang po kayo dyan. Ano Hoy! ang Yung nanamantala sa asawa at anak at hindi gumagalang sa mga magulang, hindi matatawag na lalaki. Dapat lang siyang parusahan. Anong ginagawa mo? Nagawa iyon ni Lin Aning para sa papa ko. Nagawa niya ang lahat ng iyon? Anong klaseng lalaki ba ako? Napakawalang hiya ko talaga. Ngayon ay ayos na ang lahat. Pero sa totoo lang, talagang mabait na bata si Aning. Ibinigay niya ang buong puso niya para sa pamilyang ito at wala tayong maipipintas sa kanya. Ma, bakit ko ba kailangang pakasalan si Lin Aning? Ang kapal din ng mukha mong itanong yan, binuntis mo siya. Jiang Chen, Akala mo ba sa paggamit ng maduming paraan, sa pagpilit sa akin na pakasalan ka, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo? Sa puso ko, hinding-hindi ka magiging tunay na asawa para sa akin. Bukod sa marriage certificate na ito, wala ka ng ibang makukuha. Hinayaan mong maging katawa-tawa sa buong lungsod. Ang isang anak ng mayaman na tulad niya, pero para sa pamilyang ito, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi lang siya nagbigay ng kidney para sa papa mo, siya rin ang nag-aalaga sa bata ng mag-isa. At para sa kumpanya mo, patuloy siyang nagbibigay ng pondo ng walang hanggan. At binilhan pa kaming dalawa ng papa mo ng napakalaking bahay. Ito, ang bahay na ito, binili niya?
Kung hindi siya, sino? Sa tingin mo ba, ikaw na walang kwenta ang bumili nito? Anak, pakinggan mo ang payo ni Mama. Nakasama mo lang si Su Wanqing dahil lang sa pera mo. Si Aning ang totoong nagmamalasakit sa iyo. Mabuhay ka ng maayos kasama siya, okay? Pa, ma, huwag kayong mag-alala. Bumalik ako ngayon dahil gusto kong mamuhay ng maayos kasama siya at ang masamang lalaki noong nakalipas na 12 taon ay kinalimutan ko na. Dapat lang. Hello, Jiang Chen. Nasaan na ang pinangakong kontrata para sa bida? Bakit hindi mo pa ito pinapadala sa akin? 20 minuto. Bibigyan lang kita ng 20 minuto. Kapag hindi ko nakita ang kontrata, sa susunod, wag mo na akong tatawagan pa. Su Wanqing, ikaw pala si Su Wanqing? Hinihintay talaga kitang lumitaw. Lahat ng utang mo sa akin, oras na para magbayad ka. Xiao Chen, saan ka pupunta? Tay, Nay, may aasikasuhin lang po ako. Jiang Chen, kapag naglakas loob kang puntahan ang babaeng iyan, huwag mo na akong tatawaging tatay. Tay, Nay, magtiwala po kayo sa akin? Aayusin ko na po ang lahat sa pagkakataong ito at babawi ako ng maayos kina Aning at duo-duo. Hi. Ano ba namang klaseng? Mahal, sabihin mo nga sa akin, ano bang nagawa nating kasalanan? Napakabait na manugang ni Aning, pero bakit ganyan ang anak natin? Hindi na talaga ako dapat umasa pa sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, kumbinsihin na natin si Aning na makipagdiborsyo na sa kanya at makipaghiwalay ng maaga. Sa ganitong paraan lang maililigtas ang kayamanan ng Lin Group ni Aning para hindi ito maubos lahat ng walang hiya nating anak. Tama. Mula ngayon, ang tanging ituturing nating anak ay si Aning. Kalimutan na nating may anak tayong walang utang na loob. Nandito na si Kuya. Dala mo ba ang kontrata ko bilang female lead? Ito pala ang Su Wanqing matapos ang 12 taon. Kahit maganda ang mukha, ay malayo ang katawan kumpara kay Lin Aning. Bakit ko ba siya ikinukumpara sa Amazona na iyon? Hoy! Kung gusto mong pumasok sa kwarto ko, ibigay mo muna sa akin ang kontrata. Ang proyektong nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar, sa tapat lang ba ng pinto pag-uusapan? Pasensya na, Kuya. Pwede naman tayong mag-usap sa loob. Pero binaliwala mo ako nitong mga nakaraang araw. Dapat ay bumawi ka sa akin, di ba? Ganito na lang. Padalhan mo ako ng 500,000 dolyar. At lagyan mo ng note na ito ay kusang regalo, tsaka kita papapasukin. Nag-time travel na nga ako kung magpapaapi pa rin ako sa mukhang perang babaeng ito. Parang wala ring silbi ang paglipat ko ng panahon. Mukhang hindi ka naman tapat na maging female lead. Kung ganoon, babalik na lang ako para pag-isipan ulit ito. Teka, huwag naman, Kuya. Nagbibiro lang naman ako. Huwag kang magmadali. Napakarami mo nang nakuha sa akin. Hindi naman siguro masama kung kukuha muna ako ng kaunting pambayad utang, di ba? Ang proyektong North Bay na may puhunang higit 10 bilyong dolyar ay ang pinakaimportanteng layunin ng ating grupo sa susunod na quarter. Ano ang balita? President Lin, ang asawa niyo po? Kasama si Su Wanqing sa kwarto? Ano to? Walang hiya talaga. Dati ko pa nababalitang hindi matino ang asawa ni President Lin. Totoo nga pala. Hindi ko talaga maintindihan. Ang isang babaeng tulad ni President Lin, mayaman na, maganda pa. Ano pa ba ang hindi nagugustuhan ng asawa niya? Nagawa pa niyang magkaroon ng kabit sa labas. Kung ako kay President Lin na may ganyang walang hiyang asawa, matagal ko na siyang hiniwalayan. Ang mga detalye ng proyekto ay mamaya ipapadala sa mga email ninyo. Tapos na ang meeting. Titingnan ko muna ang kontrata. Jiang Chen, niloloko mo ba ako? Dati ang usapan ay 200 milyong dolyar. Bakit ngayon naging 10 milyong dolyar na lang?
Kaya naman pala ang tagal na, hindi pa rin makuha ang kontrata para sa bida. Alam mo naman ang sitwasyon ng kumpanya? Yun lang ang natitirang pera sa bangko. Wala kang pera? Kung wala kang pera, manghingi ka sa asawa mo. Kahit katiting lang ang ibigay niya, siguradong higit pa sa halagang ito yon. Tuyuin mo lang siya. At kapag hindi siya nagbigay, parusahan mo ang bata. Hindi ba ganoon naman ang ginagawa mo dati? Kapag umiyak ang bata, hindi ba't bumibigay din siya agad? Hindi naman sa ayaw niyang mag-invest. Sabi niya, basta't makapagbigay muna ako ng 10 milyong dolyar, ang kulang na halaga, ay tutulungan niya akong punan. Dati naman ay marami na akong naibigay sa iyo. Ano kung ipahiram mo muna yon sa akin? Hay nako, noong una ay nasa 50 milyong dolyar lang ang naibigay mo. Tingnan mo ang bahay na ito. Maging ang dekorasyon at mga gamit, alin ba rito ang hindi ginastusan? Wala nang natitirang pera sa akin. Inuudyukan mo akong lokohin ang asawa ko at parusahan ng anak ko. Ang dami mo nang nakuha sa akin, pero wala ka pa ring balak maglabas ng kahit konti? Kahit na, sa tindi ng ginagawa ko, para kumuha ng puhunan, pero hindi ka man lang maglalabas ng pera, paano ko makikita ang katapatan mo? Mamayang gabi, ipapakita ko sa iyo ang katapatan ko. Jiang Chen, ginugol ko ang buong 20 taon, pero hindi ko pa rin napaamo ang puso mo. Baka mas mabuti kung ngayong gabi. Hahayaan ko na lang kayong dalawa. Bakit po, kuya? Ito na ba ang sinasabi mong katapatan? Ako na nga ang gumagawa ng paraan, hindi pa ba sapat na katapatan iyon? Inisip mo ba talaga na gusto kitang makasama sa kama? Anong ibig mong sabihin? Karaniwan lang ang itsura mo? Itong pangangatawan mo? Hindi ko talaga maintindihan. Nung 18 na ako, bakit ako nahulog sa mga taktika mo? Jiang Chen, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Makinig ka ng mabuti. Ikaw ang humahabol sa akin ngayon, kung hindi lang dahil sa kontrata ng bagong palabas. Akala mo ba kakausapin kita ng kusa? Malinawin natin? Ikaw ang nagmamakaawa sa akin ngayon. Nagmamakaawa? Kahit nga pondo para sa proyekto ay hindi mo makolekta, hindi mo man lang masimulan ng trabaho, anong hihilingin ko sa iyo? Ang humingi na kumuha ka bigla ng isang leading lady mula sa hangin? Hindi. Hindi pera ang hihilingin mo? Hihilingin mo sa akin na huwag kitang tuluyang tapusin. Jiang Chen, hindi ka na yung dating sikat at premyadong aktor na si Jiang Chen na kinikilala nila. Yung kumpanya mong bulok ay malapit na ring magsara. Habang ako, isang sikat na aktres, kahit saan ako pumunta ay may trabaho ako. Matitiis mo bang paalisin ako? Baka sa huli, lumuhod ka at umiyak na nagmamakaawa sa akin. 50 milyong dolyar lang ang nailipat mo sa akin. Anong kinatatakot mo kung wala kang pera? May asawa ka naman, bulahin mo lang siya. At kapag hindi siya nagbigay, pagbuhatan mo na lang ng kamay ang bata. Ikaw. Ito ay ang pinakabago at dekalidad na voice recorder. Simula noong pumasok ako sa pinto, nagsimula na itong gumana. Naitala nito kung paano mo ako tinuruan. Kung paano kumuha ng pera sa asawa ko, at kung paano mo ako dinaya sa pera. Kung ayaw mong masira ang pangalan mo, mas mabuting ibalik mo lahat ng pera ko. Ibigay mo yan sa akin. Jiang Chen, pagkabukas ba ng pinto, makikita ko kayong dalawa na may ginagawang malaswa sa kama? At ipapakita mo ang saya at kontento na hindi ko kailanman nakita mula sa iyo. Jiang Chen, kung ito ang gusto mo, sige, hinahayaan na kita. Su Wanqing, binalaan na kita, huwag mo akong hawakan dahil nandidiri ako sa iyo.
Su Wangqing, binalaan kita, wag mo akong hahawakan. Nandidiri ako sa iyo. Jiang Chen, nagawa mo talaga akong itulak? Masyado ka na sigurong nasanay na humahabol sa akin, kaya gusto mo na ngayong magmando? Gusto mo bang ako naman ang humabol sa iyo? At magmakaawa sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang mangarap. Ibigay mo na lang sa akin ang recording pen ng maayos. At baka bumalik pa ako sa dati at ngitian ka. Kundi, lumayas ka na sa bahay ko. Sinisiguro ko sa iyo, hinding-hindi mo na ako makikita muli. Akala mo ba talaga ay perpekto ka? Sa klaseng babae mo? Kahit ibigay mo pa ang sarili mo ng libre, hindi kita papansinin. Anong sabi mo? Sabi ko ang pangit mo. Wala kang kabatiran sa fashion, wala ring utak. Tapos akala mo pa ang sikat mo. Gusto mo bang maging mukhang pera? May mabango at mabait akong asawa sa bahay? Sa tingin mo ba, pipiliin ko ang isang hangal na tulad mo? Nawawala na ba ako sa sarili? Jiang Chen, nagmumura ka pa? Hindi lang kita pagsasabihan. Sasabihin ko rin sa iyo ito. Mas mabuti pang ibalik mo ang lahat ng perang ibinigay ko sa iyo, kundi pagbabayarin kita. Sige, ganoon pala ha. Pinapaalis mo na ako? Ano ito? Ito ang tanging alaala ng biyanan mo. Pati iyan ay hindi mo na natatandaan? Dati nung sinabi kong gusto ko ito, pinilit mo talaga si Lin Aning na ibigay ito sa akin. Nakakaasar. Hindi ko akalaing ang dami ko pa palang ginawang kalokohan. Pinapahalagahan ng asawa mo ang gamit na ito. Isipin mo na lang, kung basagin ko ito, ang sunod-sunurang asawa mo, baka sa matinding galit, ay putulan ka na niya ng pondo? Subukan mo lang. Sutil ka talagang babae ka. Lin Aning, anong ginagawa mo rito? Tinundan mo si Jiang Chen rito, no? Dahil sa kaniya, sinira mo pa ang lock ng bahay ko. Talaga namang isa kang sunod-sunuran. Sunod-sunuran ko si Jiang Chen. At sunod-sunuran ka naman ni Jiang Chen. Kaya ano ka ngayon? Isang uto-uto. Ikaw. Isa kang gold digger. Anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko? Hinarap niya talaga siya sa harap ni Su Wanqing para ipagtanggol ako. Ang kapal din ng mukha mo. Sinasabi mo bang sa iyo ang bahay na ito? Ang lahat ng nandito, ako ang nagbayad at bumili. Pwedeng pumunta ang asawa ko kahit kailan niya gusto. Ikaw ang dapat lumayas dito. Lahat ng ito ay kusang loob mong ibinigay sa akin. Magmamaang-maangan ka pa ba? Su Wanqing, alamin mo ang batas. Tinatawag itong conjugal property. Niloko mo ako na ibigay ito sa iyo nang walang pahintulot ng asawa ko? Walang bisa iyan sa batas. Gusto mong maging gold digger pero wala kang utak? Naaawa talaga ako sa iyo. Ikaw. May tao ba dyan? Opo, ma'am. Ilabas ang babaeng iyan at itapon sa labas. Kayo, ano ang gagawin nyo? Kayo. Tinasamantala nyo ang bahay ng iba. Masyado kayong mapang-api. Jiang Chen. Tara na. Tulungan niyo po ako, Jiang Chen. Lin Aning, wala ka talagang silbi. Kahit na alam ko na wala naman akong puwang sa puso niya, kusa ko pa rin ginagawa at hindi ko mapigilang protektahan siya. Bakit mo ginawa yon? Hindi. Aning. Anong binabalak mong gawin? Ito ang gamit ng yumaon mong ina? Binabalik ko na sa'yo. Jiang Chen, ito ang tanging naiwan ng nanay ko sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kahit na ano, pero hindi ang bagay na ito. Dahil lang sa isang pulseras, malulungkot ka ng ganyan. Naisip mo ba noong araw, nang pilitin mo akong pakasalan ka, na mas nasasaktan at nadidiri ako? Gusto ko lang na makita na nagdurusa ka ng ganyan. Lin Aning. Bukod sa hindi mo makuha ang puso niya, ang asawa mo ay pera mo pa ang ginagamit para buhayin ako, pati na ang pulseras ng ina mo, ay ibinigay niya para suyuin ako. Sa ginagawa mong yan, napakaawa-awa mong babae.
Nakiusap ako sa'yo noon, pero ibinigay mo pa rin ang pulseras kay Su Wanqing. Ngayon, bakit ka nagpapanggap na mabuti? Ako? Jiang Chen. Isa kang aktor sa industriya na nanalo na ng ilang awards, kaya huwag mo nang ipakita sa akin ang pag-arte mo, pwede ba? Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang balak mo. Gusto mo akong utuhin para manghiram uli ng pera para sa bagong palabas ni Su Wanqing? Asa ka pa? Aning? Napakaganda ng proyektong ito. Ang tindi ng kwento, mabubuo ng maayos ang mga karakter, mabilis ang daloy ng kwento. Kapag ginawa ito, siguradong sisikat ito. Sa ganito kagandang proyekto, pinapapel pa nyo kay Su Wanqing na isang bruhang hindi naman marunong umarte. Parang gusto ko lang atang mapabilis ang pagbagsak ng kumpanya ko dito sa proyektong ito. Kung kukuha lang sana ng sumisikat na batang aktres, siguradong malaki ang kikitain natin. Wala nga lang ako ng ganito kalaking pera ngayon. Kahit pa mabawi ko pa ang binigay ko kay Su Wanqing, kulang pa rin ito para sa akin. Pasok! Qin Chuan, hindi ba ito ang pinakamatalik kong kaibigan noong nag-aaral pa tayo na si Qin Chuan? Isa rin siya sa mga shareholder ng kumpanya ko. Mukhang sa loob ng mga taong ito, kahit naging masama akong asawa at ama, pero ang turing ko sa kaibigan ko ay hindi pa rin nagbabago. Chuan? Chuan? Bakit parang maayos ang timpla niya sa akin ngayon? President Jiang. Oh, sinuri ko ulit itong proyektong ito. At talagang may malaking pag-asa ito. Pagdating ng pondo natin, gagawa tayo ng malaking proyekto. Sa pagtutulungan nating magkaibigan, siguradong magtatagumpay ang palabas na ito. Gaya nga ng inaasahan, si Su Wanqing pa rin pala ang bibigyan mo ng gagawing pelikula. Kalimutan mo na yan, President Jiang. Nandito ako ngayon para pag-usapan natin ang tungkol sa pag-alis ko sa investment sa kumpanya. Ano? Aalisin mo ang puhunan mo? Noong simula ay punong-puno ako ng pag-asa dahil naniwala ako sa mga pambobola mo. Lahat ng naipon ko, pati ang perang pampakasal na bigay ng mga magulang ko, ay ibinigay ko lahat para makasosyo sa kumpanyang ito. Pero ano ang ginawa mo sa akin? Bakit? Ano ba ang ginawa ko sa iyo? Kahit pa lahat kami ay ayaw sa plano mo, ibinigay mo pa rin ang lahat ng kagamitan kay Su Wanqing, dahilan kaya muntik nang malugi ang kumpanya. Jiang Chen, ilang taon na kitang pinagpasensyahan, nagawa ko na ang lahat ng tulong na kaya kong ibigay. Tandaan mong pareho nating ipinundar ang kumpanyang ito? Pero dahil sa akin, nagulo ang lahat at madadamay pa ang lahat sa pagkatalo ko. Wala talaga akong kuwentang tao. Sige na, wala ring mangyayari kahit anong sabihin ko. Bahala ka na sa buhay mo. Sandali, Chuan. Hindi ko na susuportahan si Su Wanqing. Alam ko nang nagkamali ako. Sa proyektong ito, hanggat hindi natin gagamitin si Su Wanqing, sisiguraduhin kong hindi tayo malulugi. Huwag na lang, President Jiang. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hinding-hindi ko na uubusin ang anuman para kay Su Wanqing. Maraming beses na kitang pinagkatiwalaan noon. At heto pa rin ang kinahinatnan natin, di ba? Paano pa kita papaniwalaan ngayon? Chuan? Kailangan kong mapagtagumpayan ang proyektong ito. Hindi ko hahayaan na ang kaibigang kasabay kong lumaki ay umalis ng walang-wala. Duo-duo, sino ang iginuhit mo? Ako po ito. Ito naman po si Mama. At sino naman ito? Si Papa po. Sana po ng duo-duwang Papa ay maging gaya ng nasa guhit na nagpoprotekta sa amin ni Mama. Paano ba kita poprotektahan? Papa pa! Papa, wag po ninyong parusahan ng duo-duo. Alam na po ng duo-duo ang mali ko. Papa, alam ko pong nagkamali ako. Wag niyo pong saktan si Dodo. Jiang Chen, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Ako ang nagpa-drawing sa bata. Huwag mo siyang parusahan. Anong ginawa ko? Nagtanong ako kay Wuma at sinabi niyang gusto ni Duo-Duo ng strawberry cake, kaya sinadya ko talagang bumili para sa kanya. Talaga pong hindi niyo na ako sasaktan? Bakit naman sasaktan ni Papa ang anak ko? Sabi niyo po kasi noon na nakakairita ang pagdodrawing ko, na magkakalat lang daw ito sa bahay at magpapasakit ng ulo niyo. Duo-Duo, patawad. Pangako ni Papa mula ngayon na hinding-hindi na kita pagagalitan. Kung gusto mong mag-drawing, gawin mo lang, huwag kang matakot. Kung may marumihan man, magkasama nating lilinisin, okay ba? Talaga po? Siyempre, totoo iyon. Kaya ngayon, hugas muna natin ang iyong maruming kamay, tapos ay sabay tayong kakain ng strawberry cake. Ano sa tingin mo? Opo. Tara na.
Para siyang nag-ibang tao. Kung mananatili siyang ganito kabait kay Duo-Duo, ang sakit ni Duo-Duo ay siguradong mabilis na gagaling. Lumangoy ang maliit na butete at bigla nitong naisip, ano kaya ang hitsura ng nanay ko? Nakitulog na siya. Nakakatulog na si Duo-Duo. Ikaw ngayong gabi, tatabihan mo ba siya sa pagtulog o? Hindi, busy ako. Pero may gusto sana akong sabihin sa iyo. Sige. Hindi ba ito ang bagong palabas na pinopromote mo para kay Su Wanqing? Bakit mo ito ibinibigay sa akin ulit? Maraming beses ko na itong sinabi sa iyo na hindi kita bibigyan ng pera para lang suportahan ang kabit mo. Huwag ka munang magmadali, may malaking potensyal ang proyektong ito. Kung hindi natin gagamitin si Su Wanqing at kukuha tayo ng maganda at mahusay na aktres, tiyak nakikita tayo rito. Hindi gagamitin si Su Wanqing. Tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Asawa ko, pakiusap, maniwala ka sa akin kahit minsan lang. Ano ang... So itawag mo sa akin? Kahit ano pa ang mangyari, asawa pa rin kita. Ilang taon na rin tayong kasal? At malaki na ang anak natin. Kaya, nakikiusap ako. Tulungan mo naman ako, pwede ba? O sige. Paano kita tutulungan? Itong palabas na ito, gustong-gusto ko talaga itong magawa. Kaya, pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Ituturing nating investment mo ito? Kapag naipalabas na ito, ibabalik ko sa iyo ang pera pati na ang interes. May kasama pang hatian sa kita, ayos ba? Sinasabi ko na nga ba, nagkukunwari ka lang. Binilhan mo pa ng cake si Duo-Duo, tinabihan mo pa siya sa pagtulog, pero ang totoo, gusto mo lang akong perahan para sa bagong palabas ng Su Wanqing na iyan. Hindi sa ganoon. Mama! Nanay! Duo-Duo. Anong nangyari, Duo-Duo? Wala po iyon, nandito lang ang nanay. Nanay Wang. Po. Pumunta ka doon at tawagin mo si Dr. Lu. Sige po. Anong nangyari kay Duo-Duo? Sa tuwing nag-aaway tayo, o kapag pinagagalitan mo siya, nananaginip siya ng masama. Sabi ni Dr. Lu, isa itong post-traumatic psychological disorder. Dahil pala sa akin, Kung naiirita ka, pwede ka munang magpahinga. hindi ako naiirita. Pasensya na, Humingi talaga siya ng paumanhin. kasalanan ko ang lahat. Duo-Duo, huwag kang matakot. Nandito lang ang tatay at nanay. Huwag kang matakot. Madam, nandito na si Dr. Lu. Dr. Lu. Napaka-good girl mo naman, Duo-Duo. Dr. Lu, kumusta si Duo-Duo? Kumalma na siya. Basta ba't? Huwag siyang bibiglain ni Mr. Jiang. Ay ngayong gabi, makakatulog na siya ng mahimbing. Bukas, bibigyan ko ulit siya ng counseling session. Sige po, salamat. Anong ibig mong sabihin? Salamat sa tulong mo, Dr. Lu. Ako ang pangunahing doktor ni Duo-Duo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Mr. Jiang, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Oo naman, tara. Aba? Napakaganda naman ng drawing ng anak ko. Talaga ba? Oo. Mr. Jiang, baka gusto niyo pong tingnan ang mga ito. Ito ang tunay mong papel sa puso ni Duo-Duo. Para sa kanya, ikaw ay isang masamang tao. Ikaw ang sanhi ng kanyang takot, pag-aalala, at kalungkutan. Pero kahit paano, mahusay na ang pagkakaguhit niya ngayon. Ibig sabihin ay epektibo ang paggamot. Mr. Jiang, iniisip niyo ba talaga na ang imahe ng ama sa drawing na ito ay ikaw? Sino pa ba kundi ako? Ito ba? Ako yan. Mula pa nung simula, ako na ang palaging nasa harap ni Duo-Duo, gumaganap sa papel ng isang ama. Samantalang ikaw na tunay na ama, ay siyang naging ugat ng kanyang pagdurusa. Bilang isang professional na psychologist, hinihiling ko na sana ay lumayo po kayo sa pasyente ko. Basta't lumayo ka lang kay Duo-Duo, naniniwala ako na sa loob ng maikling panahon, siguradong gagaling si Duo-Duo. Pinapalayo mo ako sa sarili kong anak, ganoon ba? Anak mo? Karapat dapat ba kayong tawaging isang ama? Kung itrinato mo lang sana siya ng tama bilang anak, hindi sana siya nagkasakit. At ako, ay hindi sana nakaupo rito ngayon. Inamin ko namang naging masama ako sa kanya noon.
pero gagawin ko ang lahat para bumawi. Kung karapat-dapat man akong maging ama, ay walang karapatan ang isang estrangherong gaya mo na humusga. Mr. Jiang, hindi mo pa rin ba maintindihan? Sa loob ng pamamahay na ito, ikaw ang tunay na estranghero. Anong ibig mong sabihin? Sa oras na magkaproblema si Duo-Duo, ang unang-unang tatawagan ni Aning ay ako. Samantalang ikaw na tunay na ama, anong magagawa mo? Siguro ay kailangan ko pang magsalita ng mas prangka. Ikaw, hindi mo talaga deserve si Aning. Ulitin mo ang sinabi mo. Dahil hindi mo naman siya kayang alagaan. Umalis ka na lang at ibigay siya sa mas karapat-dapat. Gusto mo ba talagang maghiwalay kami ng asawa ko? Kami ni Aning ang tunay na magkababata. Mas nauna kaming nagkakilala kaysa sa'yo. Kaya mas karapat-dapat akong maging asawa niya. Kinuha ka namin para gamutin ang sakit, kaya pagdating sa pamilya namin, wala kang karapatang makialam bilang isang tagalabas. Sikat ka na, tanggal ka na sa trabaho. Mr. Jiang, hindi mo naman hawak ang desisyong iyan, di ba? Hi. Mr. Jiang, alam ko namang malaki ang hindi natin pagkakaunawaan. Humingi na po ako ng paumanhin. Pero, wala po akong kasalanan dito. Huwag mong hayaan na dahil sa galit mo sa akin ay madamay ang pagpapagamot sa bata. Tama ba, Mr. Jiang? May isang bagay kang tama, talagang hindi kita gusto. Nandoon ang pinto, lumayas ka. Jiang Chen, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Aning, ganoon naman talaga ang ugali ni Mr. Jiang, alam mo naman yon. Hahayaan ko na lang na parang may asong kumagat sa akin. Sinong pinariringgan mong hayop ka? Jiang Chen, Mas papanigan mo pa talaga ang ibang tao? ano pa ba dapat? Minura mo siya ng walang sapat na dahilan. At gusto mo pang purihin kita? Sige. Magkakampi kayong dalawa, at ako ang ibang tao rito. Aalis na lang ako, okay? Aning, Dr. Lu, maraming salamat sa tulong niyo ngayong gabi. Bumalik na po muna kayo para makapagpahinga. Ipapahatid ko po kayo sa driver. tungkol sa pananakit niya sa akin, hahayaan mo na lang ba? Humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan ng asawa ko. Pero, dahil hindi kanya gusto, mas mabuti nang hindi na tayo magkita rito sa bahay. Kung may kailangan man, dadalhin ko na lang si Duo-Duo sa ospital para makita kayo. Sige, hihintayin ko na lang kayo sa ospital. Sige po. Bakit hindi mo pa siya sibakin? Bakit ko naman gagawin yon? May masama siyang intensyon? Kinukumbinsi niya pa akong makipaghiwalay sa iyo kanina. Anong problema roon? Doktor siya, responsibilidad niyang ilayo ang pasyente sa panganib. Trabaho niya yan, tsaka ang sakit ni Duo-Duo ay dahil naman talaga sa iyo. May ibang binabalak ang taong yan. Kanina, sa harap ko mismo bilang asawa mo, sinusubukan kanyang agawin. Sinong lalaki ang makakatagal sa ganoon? Anong itinatawa-tawa mo? Ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? May girlfriend ang tao, paano siya magkakagusto sa akin? Samantalang ikaw, sa sobrang galit mo, nagseselos ka siguro sa kanya, no? Hindi ito tungkol sa pagsiselos. Asawa kita, paano ko papayagang may ibang lalaking umaaligid sa iyo? Pero, hindi ba wala ka namang nararamdaman para sa akin? Jiang Chen, nagsisimula ka na bang magkaroon ng kahit konting pagtingin sa akin? Kahit nakatiting lang? Ako, kahit wala akong nararamdaman para sa iyo, asawa pa rin kita. Kung may gagawin kang hindi maganda kasama ang ibang lalaki, ano na lang ang magiging hitsura ko? Reputasyon? Ikaw lang ba ang nagpapahalaga sa reputasyon? Sa tingin mo ba hindi rin ito mahalaga sa akin? Sa loob ng maraming taon yun ni Suwang King na naglolokohan sa likod ko, naisip mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa akin? Bakit napunta na naman kay Su Wanqing ang usapan? Sinabi ko na ngang nawala ang alaala ko. Wala talaga akong maalala tungkol sa amin ni Su Wanqing. Napaka-unfair naman ito para sa akin. Tama na. Pagkabalik mo ngayon, nagmaang-maangan kang mabuting asawa, naggawa-gawa kang mabuting ama. Nasabik pa naman ako ng palihim. Akala ko ay nagbago ka na talaga. Pero sa huli, gusto mo lang palang umutang sa akin para kay Su Wanqing. Jiang Chen, binigyan kita ng pamilya at nag-alaga sa ating mga anak ng maraming taon. Walang hiya ka, may puso ka ba? Naiintindihan ko? Ganyan ka kagalit dahil natatakot kang pahiramin ko ng pera si Su Wanqing? Kaya nagsiselos ka. Paano naman ako magsiselos sa iyo? Kung hindi lang dahil kay Duo-Duo, matagal na kitang diniborsyo. Ganoon ba? Anong ginagawa mo?
Gusto ko lang patunayan kung dahil ba talaga kay Duo-Duo kaya ayaw mong makipaghiwalay sa akin o dahil gusto mo rin ako. Gusto ko lang i-verify dahil ba ayaw makipag-divorce ni Duo-Duo sa akin? O dahil gusto mo ako? Huwag. Sa loob ng maraming taon nating pagsasama, ni minsan hindi niya naisip ang nararamdaman ko. Ito ang unang beses na itinrato niya ako ng ganito ka-gentle. Bakit ka umiiyak? Noong nag-aaway tayo kanina, hindi ka naman umiyak. Kung hindi mo gusto, pwede mo akong tanggihan. Gusto mo palang ikaw ang nagsisimula. Huwag ka ng maraming satsat. Hindi ba manghihiram ka ng pera? Hihiram ka pa ba o hindi na? Ah, oo. Hihiram ako, hihiram. 10 beses. Anong 10 beses? Magtrabaho ka ng 10 beses. At papahiram kita. Parang hindi tama ito. Nakakalamang na nga ako sa iyo. Tapos manghihiram pa ako para sa investment ko. Napakapal naman ng mukha ko. Parang hindi maganda ito. Huwag ka ng maraming satsat. Gagawin mo ba o hindi? Gagawin ko. Linawin natin ito ngayon pa lang. Hindi ganoon kadaling kumita ng pera. Dapat mo akong pasayahin. Kung katulad pa rin ito ng dati, na wala kang pakialam sa nararamdaman ko, ay mawawalan ito ng bisa. Walang problema. Ano bang gusto mo? Yung mahinahon lang? O gusto mo ba ng medyo palaban? Sa tingin mo? Naiintindihan ko. Satisfied ka ba? Hindi. Hindi ka satisfied? Isa pa. President Lin, ito po ang pagsusuri sa pinakabagong plano ng proyekto. Sa tingin po ng Risk Management Department, ang kasalukuyang ratio ng return on investment ay? Magpatuloy ka lang, nakikinig ako. President Lin, satisfied ka ba? Mandadaya ka, kalahating puntos lang iyon. Satisfied ka ba? Ayos lang. Medyo pagod na. Medyo nga. Isa pa. Isang minuto na lang magsisimula na ang seremonya. Nasaan na si President Jiang? Naghihintay na ang lahat ng media. Oo nga, ilang dosenang beses na akong tumatawag pero walang sumasagot. Ano na ang gagawin natin? Aning, parang hindi ito maganda. Naghihintay ang mga reporter sa labas. Delikado kapag may nakuhanan silang litrato. Sa totoo lang sa iyo, ay sobrang dismayado ako. Hala, President Jiang. Sabihan ng media,
Naiusod ng 1 oras ang simula. Mayroon kaming importanteng strategic partnership na kailangang pag-usapan. President Jiang, huwag kang luluhod. Tumingin ka sa kamera. Kumusta po, President Jiang? Napaka-professional niyo po. Pwede po bang malaman kung anong strategic partnership ang pinag-usapan ninyong dalawa sa loob ng sasakyan at kinailangang iusod ng 1 oras ang ribbon cutting? O, kami ni President Lin ay nagkaroon ng malalimang pag-uusap tungkol sa pag-invest sa proyektong ito. Ang lalim ng proyektong ito at ang effort na ibinuhos ko rito ay higit pa sa kaya ninyong isipin. Ang nakakatakot na babaeng yun, sinasadya niya talaga akong pahirapan. 1 linggo na ang nakalipas, sa huling pagkakataon, naka-20 beses na kaming ulit, pero hindi pa rin siya kontento. Sinasadya niya talaga ito. Pasok, pasok, pasok. Jiang Chen, sunod-sunuran ka talaga. Mula noong huling away natin, mahigit 1 linggo na ay hindi mo pa rin ako pinupuntahan. Itinigil mo pa ang lahat ng trabaho ko. Mukhang determinadong gawin ang lahat para ako ang unang sumuko Sige na nga, dahil handa siyang gumastos para sa akin at bigyan ako ng mga proyekto, ibababa ko na ang pride ko. Para amuhin muna siya. Kuya, maraming araw na kitang hindi nakikita. Miss na kaya kita. Anong ginagawa mo rito? Empleyado mo rin naman ako. Hindi mo dapat ako binabaliwala dahil lang galit ka sa akin. Nako, Kuya? Noong nakaraan, sumugod ang asawa mo sa bahay ko kasama ang mga tauhan niya. Pilit nila akong pinalayas. At nagpabayad pa siya ng mga tao para saktan ako. May mga sugat ako. Hindi mo ba ako kakahabagan? Kuya, tingnan mo ito. kasalanan mo naman yan. Kuya, inaapi niya ako ng ganito. Kailangang ipagtanggol mo ako. Ano bang ginagawa mo? Ang kabataang ito, wala talagang respeto? Binigla mo ako doon. Su Wanqing, pakinggan mo ako. Huwag mo akong gamitan ng ganitong mga estilo dahil hindi na ako madadaan sa ganyan ngayon. Bakit? 1 linggo lang tayong hindi nagkita, pero mukhang hindi mo na mapigilan ang sarili mo? Sige, hindi na kita pipigilan ngayon. Basta't ipangako mo na ibabalik mo sa akin ang bahay, pati na ang trabaho ko, at papipirmahin mo ako sa kontrata ng lead actress para sa Time Travel Lovers. Ano mang ipagawa mo sa akin, gagawin ko para sa'yo. Hoy, lumayas ka riyan. Layo sa akin. Kuya, sabi mo, ako ang pinakamahal mo, na ang kumpanya, pamilya, asawa, mga anak at mga kaibigan ay walang halaga kapag kasama ako. Bakit mo binabawi ang mga sinabi mo? Sinasabi ko na nga ba? Sinubukan pa naman kitang pagkatiwalaang muli, pero sa pagiging disappointment, hindi ka talaga nagkukulang. Chuan, hindi sa ganoon. Makinig ka sa akin. Wag na. Aalisin ko na ang shares ko. Chuan? Chuan? Bitawan mo ako. Ito ang listahan ng mga investor na ginawa ni Chuan. Sibat ka na, pikat ka na! May gana kang sibakin ako? Gusto mo bang hindi na talaga kita kausapin kailanman? President Jiang po. Nakita mo ba si President Qin? Kakagaling lang po rito ni President Qin na parang galit. Hindi sinabi kung saan pupunta. President Jiang po, kung hinahanap niyo si President Qin, maaari kayong pumunta sa ospital. Doon po siya madalas tumatambay ngayon. Sa ospital? Anong nangyari kay Chuan? May sakit ba siya? Hindi niyo po alam. Sabagay, matagal na po kayong hindi magkasundo ni President Qin. Ano ba talagang nangyayari? Magsalita ka na? Hindi po tungkol kay President Qin, kundi sa ati-ati Qin Zhao ni President Qin. Balita ko ay malubha na ang sakit niya. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng kumpanya. Binenta na ni President Qin ang lahat ng ari-arian nila. Kahit kami ay tumulong na rin sa kanila, pero hindi pa rin sapat ang pera para sa operasyon. Baka ilang araw na lang ang itatagal niya. Ano ang sinabi mo? Ate Jiao? Paano nangyari iyon?
Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ang laki mo na, iiyak-iyak ka pa. Patawad. Hindi ko na sana pinagkatiwalaan pa si Jiang Chen. Kung naibenta ko lang kaagad ang mga shares ko, siguro ay nakumpleto na natin ang pambayad sa operasyon mo. Pero ngayon, bumagsak na ang kumpanya, hindi na rin sapat ang pera sa kasalukuyang kumpanya. Huwag kang maging ganyan. Hindi ka naman sinisisi ng ate. Kapag wala na ang ate, dapat matutunan mong alagaan ang sarili mo. Huwag mong masyadong pag-udin ang sarili mo sa trabaho. Mahina ang tiyan mo, kaya dapat palagi kang kakain sa tamang oras. Ate, huwag kang magsalita ng ganyan. Magpapakasal ka pa at magkakaanak. Magkakaroon ka ng maraming apo at tatanda ka. Bilang isang masayang lola. Sira, nakalimutan mo na ba? May asawa na ang taong mahal ng ate. Kaya pinili ng ate na huwag na lang magpakasal kailanman. Hoy, tingnan nyo si Class Monitor Kin. Akala mo ang talino mo ano? Nagsumbong ka pa talaga sa teacher tungkol sa amin. Nahuli ka rin namin ngayon at ipapakita namin sa iyo ang mapapala ng mga taong pakialamero. Anong gagawin nyo? Huwag kayong gagawa ng masama. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit sa kanya. Naaalala ko noong panahon na iyon. Parang siyang payat na unggoy. Pero itinaya niya ang buhay niya para humarang sa harap ng dalawang masamang estudyanteng iyon para protektahan ako. Mula noong oras na iyon, napagdesisyonan ko na. Kahit pa hindi niya ako gusto, babantayan ko siya habang buhay. Sayang nga lang, napakaikli ng habang buhay ko. Ate Jiao, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Gagawa ako ng paraan para gumaling ka. Halo, Presidente Zhou. Ako ang Jiang Chen ng Xingchen Entertainment. May proyekto po sana akong gustong pag-usapan sa inyo. Kayo po? Hindi ba't malulugi na ang kumpanya nyo? Wala akong gustong pag-usapan sa kumpanyang pabagsak na. Halo, President Wang. Halo, Presidente Zhao. Opo. Ako si Jiang. Presidente Huang, maaari niyo po bang tingnan? Napakaganda po ng proyektong ito. Kapag nag-invest po kayo, siguradong magiging patok ito. Kahit gaano pa iyan kaganda, wala ring silbi, dahil sino bang hindi nakakaalam na ang pambato ng Xingchen Entertainment ay isang artistang walang talent at puro ganda lang. Kahit gaano pa kaganda ang proyekto na ibigay sa inyo, masisira lang iyan. Presidente Huang, maaari niyo po bang tingnan ito? Kasalanan ko ito dahil naging gago ako noon. Hindi ko akalaing sasama ng ganito ang reputasyon ko. Nitong mga nakaraang araw, kung saan-saan siya naghahanap ng investment. Oo nga, pero tila walang nangyayari. Dati napakataas ng pride niya. Hinding-hindi siya magbababa ng sarili para makiusap. Ngayon, nagagawa na niyang isantabi ang mukha niya. Mukhang gustong-gusto niya talagang gawin ang pelikulang iyon. Huwag mong sabihing lumalambot na naman ang puso mo? Siya pa rin naman ang tatay ng anak ko. Ginagawa niya ang pelikula para kay Su Wanqing? Ano namang kinalaman mo doon? Aning? Baguhin mo na nga iyang pagiging baliw mo sa pag-ibig. Sa bagay, alam ko namang masasaktan lang ako sa huli. Pero heto pa rin ako, paulit-ulit na hindi natututo. Kahit na mapahamak, ay handa pa ring sumugal. Dahil hindi ako makahiram ng pera, sige, ibebenta ko ang kotse ko. Hello, President Jiang? Assistant Wen, Bakit? tulungan mo akong makipag-ugnayan sa second-hand car market. Ibebenta ko ang kotse ko. Kailangan bayad ng buo at kailangang mabilis. Ibebenta ang kotse? Kung kailangan niyo po ng mabilis, maaaring bumaba ng husto ang halaga nito.
Ayos lang. Oo nga pala. Pati ang mga pag-aari ko at ang kumpanya, yung pwedeng ibenta o isangla, tulungan mo akong asikasuhin. Sige po, President Jiang. Ibebenta niya ang kotse niya. Opo. At isa pa, isasangla rin niya ang kanyang mga ari-arian. Magkano lang ba ang kikitain sa pagbebenta ng kotse? Teka, hindi ito tama. Kung isasangla niya ang lahat ng kanyang mga pag-aari, kapag nalugi ang pelikula, mawawala na siya ng lahat, di ba? Pagdating ng oras na iyon, baka kailanganin ko pa siyang buhayin. Binibini, anong gagawin mo na naman? Imaneho mo doon. Bakit ka nandito? President Jiang, hindi ba't nagmamadali kayong ibenta ang kotse nyo? Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse? Nagmamadali nga ako, pero masyado namang mabilis ito. Umupo ka sa likod. Sasakay ka ba? Ha? Kahit ang kotse ay kailangang ibenta, pati ang bahay at kumpanya ay kailangang isanla, hindi ba't kailangan mo ng pera? Ano? May utang ka pa sa akin na isa? Gagawin ba natin? Dito? Dito talaga? Hindi pa ako kumakain buong araw. At saka, hindi pa ako nakakapag-ahit at hindi pa rin ako nakakaligo. Dati naman ginawa ko na ang lahat, pero hindi ka pa rin kontento? Ngayon pa kaya? Napagod na ako sa buong araw. Bukod pa doon, ang dumi-dumi ko sa buong katawan. Kung gagawin ko man ngayon, magiging kontento ka. Gagawin mo ba o hindi? Sabi ko na ngang, huwag na pumunta, pero pinilit mo pa rin ako. Ngayon ay nasira na ang aking reputasyon? Nakakahiya talaga. Uy, anong ginagawa mo? Wenyue, wag nang ibenta ang kotse. Sabihan ng finance ng kumpanya. Maglipat sa account ni Jiang Chen ng $100 milyong. Alam ko na ngang ganito ang mangyayari. Sige po, President Lin, aasikasuhin ko na po agad. Magkano? $100 milyong. Dati naman, kahit anong hirap ko, hindi ka nasisiyahan. Tatanungin kita? Nasiyahan ka ba kanina? Gusto mo ba ng mabilisan? Sige na. Uwi na tayo. Hindi pwede. Nakakababa ng pagkalalaki? Uulitin ko uli. Humiga ka na lang kung wala ka ng lakas. Ako na ang gagawa. Anong nangyayari? Ang kondisyon ng pasyente ay hindi maganda. Doktor! Kailangan niyo pong iligtas ang aking ate. Nagmamakaawa po ako. Kumuha ka na agad ng pambayad para sa operasyon? Baka meron pa tong pag-asa. President Wang, tungkol po sa ating pakikipagtulungan? Huwag kang magmadali. President Wang, ano po ang ginagawa niyo? Ako kasi, gustong-gusto ko ang lalaking ito, ang kaniyang itsura at ugali, eksakto sa panlasa ko. Kapag nakapagdesisyon ka na, puntahan mo lang ako anumang oras kay ate. Pagdating naman sa kontrata, madali lang pag-usapan yan.
President Wang, kumusta po kayo? Ako po si Qin Chuan. Ikaw? Natatandaan kita. Bakit? Hindi ba malulugi na ang Xingchen Entertainment? Sa mga oras na ito? Na naalala mo pa ang tungkol kay ate? Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa akin. Gusto ko sanang humiram ng pera sa inyo. Ayos lang ba po sa inyo? Magkano ang hihiramin mo? $2 milyong po. Madali lang yan pag-usapan. Ipapadala ko ang address sa iyo, mamayang 10:00 ng gabi. Pumunta ka rito ng personal para kunin ito. Chuan, huwag. Chuan, huwag kang pumunta. Chuan. Ate Adjaw, bakit ka nasa sahig? Tumayo ka agad. Jiang Chen, bakit ka nandito? Hindi ba't kayo ni Chuan? Ay hindi na magkasundo? Paano mangyayari iyon? Mayroon lang kaming konting tampuhan bilang magkaibigan. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Nasaan si Achuan? Hindi pa ba siya dumarating ngayon? Jiang Chen, may gagawin siyang hindi maganda para sa akin. Pigilan mo siya. Huwag mo siyang hayaang pumunta. Sige, kumalma ka muna. Ilang taon na ang lumipas, ganyan ka pa rin, walang pinagbago, humahanga pa rin ako sa iyo. President Wang, hindi ko lang basta kukunin ang pera. Ang interes nito ay babayaran ko. Kahit magkano pa. Kung tutulungan niyo po ako ngayon, tatanawin ko itong malaking utang na loob. Magbabayad ng interes? Ang kinikita ng kumpanya mo araw-araw ay laging lugi. Ano ang ipambabayad mo? Hindi mo na kailangang bayaran ng pera. Hindi ko kailangan ang barya na iyon. Alam mo kung ano ang gusto ko? Alisin mo ang suot mo? Sige na. Qin Chuan. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong ang kapatid na buong pusong sumuporta sa akin sa lahat ng laban ay maging ganito ang kalagayan. Qin Chuan, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong babangon tayong muli. Nahanap ko na. Nasa Qin Chuan si Shanjintang Hotel sa kwartong 3201. Ano? Sa hitsura mong iyan, ano bang pinagkaiba mo sa mga nagbebenta ng sarili? Matagal ko na itong hinihintay. Ano bang problema mo? Nandidiri ka ba sa akin? Naghahanap buhay ka na nga rito dahil sa hirap? Nagmamalinis ka pa riyan? Oo. Talaga namang nagbebenta ako rito. Kaya wala akong karapatang magmalinis. Maghubad ka? Hubarin mo ang lahat? At kapag napasaya mo ako ngayon, mapapasayo ang pera? Qin Chuan, hinihintay pa ng ate mo ang perang ito para mabuhay siya? Para lang makaligtas ang kapatid mo? Hindi na mahalaga ang dignidad na ito. Qin Chuan, Jiang Chen, bakit ka nandito? anong ginagawa mo? Walang hiya ka? Sumama ka sa akin. Nag-resign na ako at kinuha ang mga stocks ko. Ang mga nangyayari sa akin ay wala nang kinalaman sa iyo. Ikaw ang aking brother. At wala akong pakialam kung tanggap mo man o hindi. Ngayon, hindi ako papayag na hindi makialam. Brother, nandoon pa ang ate ko sa hospital room para magpagaling. Kapag umalis ako rito ngayon, wala na siyang tsansang mabuhay. May pera ako. Ang sakit ni Ate Jiao, ako ang magbabayad para gumaling siya. Saan ka kumuha ng pera? At isa pa, ate ko siya, kaya wala kang kinalaman dito. Tatlo tayong sabay na lumaki. Hindi lang siya basta ate para sa iyo. Mahalagang tao rin siya sa buhay ko, kaya paano ko hahayaang mapahamak siya nang walang ginagawa? Sumama ka sa akin. Hinto. President Jiang ng Starry Entertainment,
Nagbabalak kang maglabas ng tao mula rito? Nagtatanong ka ba sa akin? Siya ang aking brother, at hindi ako papayag na mangyari ito. Brother, noong nagmamakaawa siya na parang tuta para sa 2 milyong dolyar at yumuyuko sa harap ko habang pinapahiya ang sarili niya, nasaan ka noong mga oras na yon? Ngayon, bakit nagmamayabang ka na parang kung sino? Makinig ka? Dito sa lugar ko, imposibleng mailabas mo siya. Tao, pumasok kayo. President Wang, Alinman sa dalawa, iwanan mo siya rito ng maayos? O, ikaw ang papalit sa kaniya. Dahil ang mukha mong iyan ay talagang nakakaakit din. Halika rito! President Wang, Kunin niyo ang mayabang na lalaking ito? Brother, hayaan na lang po natin. Dahil tinawag mo akong brother, hindi pwedeng hayaan na lang ito. Isa ka lang boss ng bumabagsak na kumpanya? At naglakas loob kang kalabanin ako? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Sige, simulan nyo na. Hinto. Paano kung ako ang kakalaban sa iyo? Lin, si Lin Group ng President Lin. Inaapi mo ang lalaki ko. Napakalakas ng loob mo, ha? Hindi ba masama ang loob niya kay Jiang Chen? Bakit nagdala pa siya ng maraming tao rito? Maling-mali ba ang mga usap-usapan? President Lin, nagkakamali po kayo? Isang malaking pagkakamali lang po. Alis na rito, dali. Gusto mo bang dito na matapos ang lahat? Opo, sige po. Tara na, alis. Asawa ko, ang galing mo. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo na kailangan magsama ng iba. Kaya ko namang ayusin ito. Kung kayang ayusin ng ganito, bakit kailangang magpakapagod? Kinchuan, Tara na. Kinchuan. Tumigil ka riyan. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong pakialaman ako? Magising ka sa katotohanan. Sa tingin mo ba sa paraan mong ito ng pagkakakita, ay magiging masaya ang ate mo? Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Hindi ba matagal mo nang ayaw akong ituring na kapatid? Ngayon naibigay na ang resignation letter. At nabawi na ang mga shares. Sa ating dalawa, wala na tayong anumang ugnayan. Walang ugnayan? Pwes, ipapakita ko sa iyo ang walang ugnayan. Saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikita, nagsusuntukan na ang lalaki mo at ang kapatid niya? Nakikita ko. Eh bakit hindi ka pumunta roon? Bagay ito sa pagitan nilang magkapatid. Bakit ako makikisali? Kanina lang, nagasgasan lang siya ng kaunti. Sobrang nag-alala ka na. Magkaiba ang sitwasyong ito. Masyadong malalim ang alitan sa pagitan nilang dalawa. Kailangan lang nila ng paraan para mailabas ito, hindi ba? Tara na. Saan tayo pupunta? Basta makita kong maayos siya, sapat na iyon. Uwi na tayo. Napakawalang hiya mo talaga. Oo. Pero simula ngayon, ayaw ko nang maging walang hiya. Iyong proyekto noong nakaraan. Nakakuha na ba ng pondo? Bakit? Gusto mo na bang sumama ulit sa akin? Hindi ka ba natatakot na magsisi ka sa huli? Sa tingin ko, ang punong-puno ng sigla na si Jiang Chen ay nagbalik na. Magtitiwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Good morning po, President Jiang at President Qin. Good morning. Ayos ka talaga? Nakakuha ka na naman ng investment mula kay Lin Group? Tama ba ang hinala ko? Ginamit mo ba ang iyong kariktan? Ano bang pinagsasabi mo? Asawa ko si Aning. Nagkakaisa kami sa lahat ng bagay. O baka naman, nagsumikap ka sa kama? Umalis ka nga. Para sa leading lady ng palabas natin, binabalak kong kunin ang baguhan nating si Xingyu. Anong sa tingin mo? Si Xingyu? Magandang ang piliin si Xingyu sa galing niya sa pag-arte. Kuya? Kuya? Bakit narito ka na naman? Kuya? Nalaman ko na ang tungkol sa Hunter Across Space and Time. Nagsimula na ang proyekto. Napakabuting balita. Alam ko naman na makakakuha ka ng pondo para sa pelikula. Kailan ang simula ng shooting? Sino ang napili mong lead actor? Anong paki mo? Paanong naging wala? Pinag-usapan na natin ito, ako dapat ang leading lady. Dahil sa palabas na ito, nag-training pa ako kay Guro para humusay ang pag-arte ko.
At nagbawas pa ako ng 10 kilo. Tingnan mo, hindi ba mas lalo akong gumanda? Hindi ba sinabihan na kitang mag-resign? Hindi pa ba naibibigay ng HR ang kontrata sa iyo? Kuya, alam ko namang nadala ka lang ng galit mo. Nagkamali ako noon, pero huwag mo naman akong takutin palagi tungkol sa pag-alis sa trabaho. Alam mo naman, na kaya lang naman ako pumasok sa showbiz, ay dahil sa iyo. Paano na lang ako kung wala ka? Wala akong pakialam sa buhay mo. Masyadong maliit ang Xingchen Entertainment. Para sa iyo, hindi namin kayang tustusan. Ang gaya mong masyadong mataas. Jiang Chen, ito na ang pangalawang pagkakataong nagpakumbaba ako para kusa kang puntahan. Kahit pa isa kang hari, dapat ay pinagbigyan mo na ako. Nagmamalaki ka pa rin, hindi ka marunong rumespeto. Saan mo naman nakuha ang bilib mo sa sarili? Kahit gaano pa kababa ang pinag-aralan mo. Hindi naman siguro aabot sa hindi ka na nakakaunawa ng sinasabi ko? Jiang Chen, anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang sinasabi ko? Su Wanqing, ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Mula ngayon, ang lahat ng acting projects mo sa aming Xingchen Entertainment ay wala nang anumang koneksyon. At isa pa, huwag ka nang magpapakita muli sa kumpanya ko. Pakiusap, lumayas ka na. Jiang Chen, totoo ba to? Miss Su, dito po tayo. Alam ko na, dahil ito kay Lin Aning, tama ba? Ayaw niya akong mapalapit sa iyo, kaya sadyang iniiwasan mo ako. Uulitin ko sa huling pagkakataon, sa ating dalawa ay wala nang kahit anong koneksyon. Kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, hindi ako magdadalawang isip na ipagawa sa guards na itapon ka palabas. Sige lang, gusto mo akong tanggalin sa kontrata? Nasaan ang penalty fee? Nasaan ang bayad sa akin? Sa loob ng maraming taon, ako lang ang nagdala ng mga palabas ng kumpanya mo. Kung wala ako, matagal nang nalugi ang kumpanya mo. Bigyan mo ako ng pera. Aalis ako kapag nakuha ko na ang pera. Sa sinasabi mong yan, hindi ka ba natatakot sa sarili mong mga salita? Ilang taon kang itinaguyod ng kumpanya, malaking pera at pagkakataon ang ginasta para sa iyo. Kaso, hindi ka man lang nagsikap, napakapangit ng acting mo, bawat palabas mo ay laging flop. May mukha ka pang humingi ng pera sa kumpanya? Napakakapal talaga ng mukha mo. Kung mawawala ka sa kumpanya, hindi kami aabot sa ganitong sitwasyon. Sa tingin ko, alam niyang sobrang pangit ng acting niya at walang kukuha sa kanya kapag umalis dito. Kaya siya nang hihingi ng pera kay President Jiang para sa kanyang pagtanda. Manahimik kayo. Manahimik kayo. Apektado na siya? Pangit naman talaga ang pag-arte mo, pati reputasyon mo sa publiko, tapos ayaw mo pang masabihan? Pinapayuhan kita. Sa palpak mong kalagayan, huwag ka na rito sa entertainment industry, magbalot-balot ka na at umalis. Jiang Chen, panonoorin mo lang ba ang mga empleyado ng kumpanya mo na apihin ako ng ganito? Habang abala pa ako at wala pang oras para intindihin ka, lumayo-layo ka sa paningin ko? Kung hindi ako magdadalawang isip na iusog ang kaso laban sa iyo para bawiin lahat ng perang nakuha mo mula sa akin. Sige, Jiang Chen. Nagawa mo akong tratuhin ng ganito, humanda ka sa akin. Bakit? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? President Jiang, ang cool niyo po kanina. President Jiang, sa wakas, tinanggal niyo na rin siya. Matagal na po kaming naiirita sa kanya. Oo nga po. President Jiang, nagising na rin kayo sa katotohanan. Ibig bang sabihin ito ay sasamahan niyo na kaming paunlarin ang ating negosyo? Siyempre, gagawa tayo ng malaking karera, pero sa ngayon, bumalik na muna ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Opo. Opo. Tara na. Hindi ko akalain na sa haba ng buhay ko, makikita ko rin ang araw na tatanggalin mo si Su Wanqing. Kaya lang, kapag nabaliw ang babaeng iyon, gagawin niya ang lahat kahit sa masamang paraan. Kaya mag-ingat ka. Dahil na rin, sa dami ng tao ninyong pagsasama, hindi natin alam kung mayroon siyang hawak na alas laban sa iyo. Sige na, wag na muna nating isipin yan. Bukas na ang operasyon ni na Ajiao at ate. Sasama ako sa iyo. Aning? Duo-duo nandiyan ka na pala? Duo-duo nandito ka na. Tumangkad ka na halika, yakap si Papa. Tingnan mo ang ating duo-duo, bumigat ka na rin. Kumakain ka ba ng maayos? Nagiging napakabait ni Papa kamakailan. Ang saya-saya ni Doo-Doo. Mas marami na ako nakakain kanin kaysa noon. Jiang Chen, hindi ba siya nagwawala nitong mga nakaraan?
Iba na po si Papa ngayon. Hindi na niya ako pinapagalitan. At sinusuportahan pa niya at hinihikayat ako sa pagdodrawing. Tito Lu, hindi na kaya galit sa akin si Papa? Gusto rin ni Tito Luna, ang papa mo, ay buong pusong tanggapin ka at maging mabuti sa iyo. Pero huwag mong kakalimutan, nung una, paano ka ba niya minamaltrato? Winidarap niya ang mga drawing mo at pinunasan ang buong katawan mo ng pintura. Sinasaktan ka niya tuwing lasing siya at sinasabing sa buong mundo, ikaw ang pinakang walang kwentang tao. Sabi pa niya na, ang nanay mo ay isang mapanlinlang na babae. Lahat ng galit niya sa mundo at ang sarili niyang kawalan ng kakayahan ay ibinabaling niya sa inyong mag-ina. Siya ang dahilan ng iyong matinding trauma. Hindi ba totoo naman? Dr. Lu, bakit mo siya tinatakot? Kabubuti lang niya ng kaunti. Hinahayaan ko lang siyang harapin ang kanyang kinatatakutan. Dahil kung hindi niya ito malalampasan, paano siya tuluyang gagaling? Duo-duo. Kailangan mong pakiramdamang mabuti. Kung sino? Ang tunay na masama. Sasaktan ka ng iyong papa, pero hindi gagawin iyon ni Tito Lu. Poprotektahan ka ni Tito Lu habang buhay? Talaga ba? Gusto ba ni Dr. Lu na palitan ako? Bilang ama niya? Papa, Huwag kang matakot, duo-duo. Narito si Papa. Protektahan ka ni Papa. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako pumunta rito, malamang ay mapapalampas ko ang palabas ng tanyag na si Dr. Lu na ginagamit ang paggamot sa anak ko bilang dahilan para sirain ang pamilya ko. Mr. Jiang, anong ibig ninyong sabihin sa sinabi niyo? Alam kong malaki ang galit niyo sa akin. Pero sana naman ay irespeto niyo ang trabaho ko. Sa loob ng mahabang panahon, ibinigay ko kay Duo-Duo ang buong husay at sipag ko sa kanyang counseling. Totoo iyon. Si Dr. Luna ang namamahala sa paggamot kay Duo-Duo ng maraming taon at ang kalagayan ni Duo-Duo ay talaga namang bumubuti. Talaga? Dahil si Dr. Lu ay isang dalubhasa sa psychology, imposibleng hindi niya alam na mayroong illegal na paraan ng panggagamot na kung tawagin ay trauma addiction induction. May ilang walang modong psychologist na sa pamamagitan ng mabulaklak na salita ay nililinlang ang pasyente na itatwa ang katotohanan, baluktutin ang alaala, patindihin ang takot para tuluyan silang umasa sa doktor at makuha ang pera ng mga ito. Pero Dr. Lu, mukhang hindi ka naman kapos sa pera. Pinagplanuhan mong linlangin ang anak ko para paulit-ulit na itatak sa isip niya na ako bilang kanyang ama ay isang masamang tao. Ano ba talaga ang balak mo? O baka naman, sinasadya mong sirain ang pamilya ko para mapalitan ako sa buhay nila? Kalokohan! Kalokohan ba? Lahat ng mga sinabi mong panlilinlang sa anak ko ay nirecord ko lahat. Ibibigay ko ito sa mga eksperto at ipapasuri sa kanila para makita kung nagsisinungaling nga ako. President Jiang? Parang awa. Amo na, pagbigyan mo na ako sa pagkakataong ito. Lu Ziyuan, totoo ang lahat ng sinabi niya. Ganoon kalaki ang tiwala ko sa iyo, kaya ipinagkatiwala ko si Duo-Duo sa iyo, tapos tatangkain mo pa siyang saktan. Aning, hindi iyon ang iniisip mo. Sa loob ng maraming taon, nakikita kong kayong mag-ina ay nahihirapan ng husto. Kaya sa totoo lang, gusto ko lang naiwanan mo si Jiang Chen. Kaya ko nasabi ang mga bagay na iyon kay Duo-Duo. Ngunit ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo, naiintindihan mo naman ako, di ba? Kung ano man ang mangyari sa buhay ko, desisyon ko iyon. Ang buhay ko, ang asawa ko, wala kang karapatang humusga bilang isang estranghero. Ang Jiang Chen na iyon, isa siyang masamang tao. Hindi kanya deserve. Lu Jiwan, tama na. Simula ngayong araw, hindi mo na hawak ang pagpapagamot kay Duo-Duo. Aning, narinig mo ba? Kapag naglakas loob ka pang lumapit sa asawa at anak ko, ibibigay ko lahat ng ebidensyang ito sa korte. At ang lahat ng iyong kinangat ganda ng career ay matatapos na rin. Alis? Duo-Duo? Wala nang titulo sa buhay natin. Puprotektahan ka ni Papa. Hahanapan ka ni Papa ng mas mahusay na doktor. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniwala sa sinabi ni Tito Lu. Kahit na hindi maganda ang trato ni Papa noon, palaging nararamdaman ni Duo-Duo na ang taong iyon ay hindi ang tunay kong tatay. Ang Papa na mabait sa akin ngayon, siyang tunay kong tatay. Ang bait talaga ni Duo-Duo? Napakatalino mo talagang bata. Kaya, talaga bang hahayaan mo na lang ng ganito si Lu Ziyuan? Kung hindi, ano pa bang dapat kong gawin? Niloko ko lang siya kanina nang sabihin kong may record ako? Dahil kung may hawak man akong ebidensya, bakit pa ako makikipagsagutan sa kanya? Dinala ko na sana siya agad sa istasyon ng pulis. Pero, kapag sinubukan niya ulit gawan ng masama,
Ang asawa at anak ko, hinding-hindi ko siya palalagpasin. Huwag kang mag-alala, nagkamali ako ng tiwala sa maling tao ngayon. Ngunit ang pagkakamaling ito, hindi na mauulit pa sa ikalawang pagkakataon. Talaga lang ha? Ang isang mabagsik na babae na katulad mo, ay magagawa akong hingan ng tawad ng kusa? Anong sabi mo? Marunong din naman akong makipag-usap ng maayos, no? Kung talagang marunong kang makipag-usap ng maayos, noon pa mang nag-aaral pa lang tayo, hindi na sana tayo naging magkaaway na nag-aaway tuwing nagkikita. Noong nag-aaral pa tayo, saang bahagi ba ako hindi naging makatuwiran? Para bang wala lang sa iyo? Noong kakarating ko pa lang mula sa nakaraan, nagtatapat ako ng nararamdaman ko noon, ngunit bigla kang sumingit, kaya naman nauwi sa wala ang lahat. Iyon ay dahil sa... Dahil sa ano? Dahil gusto kita. Ano ang ibinubulong-bulong mo riyan? Wala lang. Huwag mong sabing, gusto mo talaga ako nung nag-aaral pa tayo? Sino namang may sabing gusto kita? Kung hindi mo naman pala ako gusto, noong isang linggong iyon, parang nag-enjoy ka naman ha? Ano ba ang pinagsasabi mo sa harap ng bata? Huwag kang umalis. Malakas pa naman ang katawan ko. Kung gusto mo, round 2 tayo. Bakit mo ako iniwang maligo mag-isa? Lumaban ka, saktan mo ako, at insultuhin ako, gamitin mo ang mga sapatos mo para hampasin ang ulo ko at sipasipain mo ko. Hay, hindi ko po kaya. Basura. Kahit mayroong kang mukha na bahagyang kamukha ni Lin Aning, pero para kang peke. Wala kang kaamor-amor. Kung narito lang si Lin Aning at ginawa ko ito sa kanya, tiyak na magagalit siya ng gusto. Maaari pa ngang gamitin niya ang upos ng sigarilyo na ito para saktan ang aking mga mata. Hindi mo ba alam? Noong nag-aaral pa siya, ganito ng tapang niya. Kasing ningning ng araw. Habang ako naman, ay para lang isang daga na nagtatago sa kanal, na tumitingala at nakatingin lang sa kanya. Naisip ko, darating ang araw na napakadaling magiging posible ang yakapin siya. Ikaw na huwag ka? Kahit kailan ay hindi ka mapapantay sa kanya? Karapat dapat ka lang maging gamit sa aking galit. Nararapat ka lang na maging gamit ko para ilabas ang galit ko. So Wanqing, umalis ka. Dr. Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Gusto mo bang makipagtransaksyon? Anong transaksyon? Alam kong matagal mo nang gusto si Lin Aning. Sinisigurado ko sa'yo, kapag naging matagumpay ang lahat, siguradong magdidiborsyo silang dalawa. Pagdating ng oras na iyon, magiging natural na ang lahat para magkasama kayo ni Lin Aning. Anong gusto mong maging plano natin? Napakasimple lang, makukuha mo ang taong gusto mo, at makukuha ko naman ang pera. Kailangan lang nating gumawa ng setup, papatunayan natin ang balitang ng babae si Jiang Chen, at pagkatapos ay ikakalat natin ito sa mga media. Sa pagkakataong iyon, siguradong magdidiborsyo silang dalawa. Kapag nakuha na ni Jiang Chen ang pera mula sa Lin Group, sasama na ako kay Jiang Chen. At ikaw naman, ay magiging maayos ang lahat para makuha mo na ang babaeng mahal mo. Huwag kang kabahan, magiging maayos din ang lahat. Hindi mo alam, si Ate Ajaw ay napakabuti sa akin simula noong bata pa kami, para na siyang tunay kong kapatid. Sa natatandaan ko, siya ay palaging masayahin at masigla. Hindi ko akalain na pagkatapos ng mahabang panahon, pagkalipas ng 12 taon, ay magkakaroon siya ng ganito kalubhang sakit. Ang mga nangyari sa mga nakalipas na taon, ay wala pa rin akong maalala kahit konti. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Ang mga nawala mong alaala, unti-unti nating babawiin iyan sa susunod. Doc, kamusta po ang kapatid ko? Naging matagumpay po ang operasyon. Salamat po, Doc. Salamat sa Diyos. Doc, kamusta na po siya? Huwag po kayong mag-alala. Magigising din ang pasyente kapag nawala na ang bisa ng anesthesia.
Salamat po, Doc. Sige po, mauna na ako. At Chen, Hipag, maraming salamat sa pag-aalaga nitong mga nakaraang araw. Gabi na rin po, bumalik na muna kayo at magpahinga. Sige, babalik na lang ako bukas. Alagaan mo po ng mabuti si ate. Kayo po ba ang mga kaibigan ni Miss Kin? Kayo bang dalawa ay mga kaibigan ni Miss Kin? Opo. May bagong dating na mga kailangang gamot sa botika sa ibaba, pero naiwan ang form sa nurse station. Kailangan ko ang pirma niyo kaya samahan niyo ako. Sige, sasabihan ko muna si Qin Chuan. Kailangang may magbantay sa pasyente sa loob. Mas mabuti pa kung itong lalaki na lang ang sumama sa akin. Babalik din kami agad. Sige. Pumunta ka na muna sa sasakyan at hintayin mo ako roon. Sige po. Hindi ba sa nurse station tayo pupunta? Sa nurse station tayo sa ibabang palapag. Dito tayo dumaan sa daanan ng mga nurse dahil mas mabilis dito. Mabilis ang ano? Mabilis akong maloko. Su Wanqing, hindi ba nagbabala na ako sa iyo na huwag ka nang magpapakita sa akin muli dahil kung hindi, malalagot ka sa akin. Paano mo ako nakilala? Sa paraan ng pag-arte mo, kahit mga manonood ay hindi mo maloloko, ako pa kaya ang lolokohin mo? Sa bagay, naging sikat na aktor ka nga pala noon. Pero, hindi ko naman talaga balak na lokohin ka dahil alam ko na oras na makilala mo ako, siguradong susunod ka sa akin. Anong balak mong gawin? Jiang Chen, napakalaki mong tanga. Sa tingin mo ba ay matatakasan mo ako? Nanaginip ka ng gising. Kung hindi ko pa kukunin ang lahat sa iyo, ay baka masayang lang ang iginugol ko sa iyong napakaraming taon ng aking kabataan. Sa totoo lang kahit na napakatanga mo, napakaganda naman ng iyong pangangatawan. Kung mapapasa kamay kita, hindi na rin ako dehado. Kapag nakuha na kita, isusumbong kita sa asawa mong si Lin Aning. Hindi ako naniniwala na ang isang iginagalang na presidente na gaya niya ay kayang tiisin ang pagtataksil na ito. Sa oras na iyon, siguradong magdi-divorce kayo at ang kayamanan ni Lin Group. Ano sa tingin mo? Makukuha mo naman ang kalahati niyon, di ba? Palalakihin ko pa ang iskandalo? Kaya kung gusto mo pang magtagal sa industriyang ito, alinman sa pakakasalan mo ako, o bayaran mo ako ng pera para manahimik. Kalahati ng kayamanan ni Lin Group ay sapat na para gastusin ko hanggang sa susunod na buhay ko. Ganyan ka ba kaatubili na makuha ako? Ano? Paano nangyari na gising ka na? Binigay ito sa akin ni Lucy Yuan. Sigurado akong malakas na gamot na pampatulog iyon. Sabi ko na nga ba, nagkunwari ka pang nurse para malayang makapasok sa loob ng ospital? Siguradong may kinalaman siya rito. At ano naman, dahil narito na rin lang tayo, mabuting sabihin ko na ang totoo sa iyo. Akong si Su Wanqing ay determinadong angkinin ka ngayong araw. Kapag nakuha na kita, habang buhay. Hindi mo na ako magagawang iwan. Maghanda ka ng suportahan ako habang buhay. Su Wanqing, mahiya ka naman sa ginagawa mo. Inamin ko na noong nag-aaral pa tayo, naging mababaw ako at nahumaling sa iyong ganda at sa iyong katawan. Pero pareho tayong walang asawa noon. Ngayon ay may asawa at mga anak na ako, hindi na ako tatalaban ng ganiyang gawain. Hiya? Nakakabili ba ng pagkain ng hiya? Ikaw at si Lin Aning ay parehong galing sa mayamang pamilya? Paano naman ako? Galing ako sa ibaba. Kung hindi ako aasa sa lalaki, sa sarili ko lang ba? Bakit mo ginagawa ito? Binigyan kita ng pagkakataong kumita sa sariling sikap, binigyan kita ng maraming bida na papel, pero hindi mo pinagbuti ang iyong pag-arte. Puro panunukso lang sa mga lalaki ang iniisip mo.
Sa huli, bagsak ang proyekto, sira ang karir mo, at iniwan ka pa ng lalaki. Ngayong naalala mo ako, sa tingin mo ba? Ganoon ako kauto-uto? Iniisip mo bang sa ganiyang paraan, ay mapapasunod mo ako ng ganoon kadali? Ilang beses na kitang binalaan, hindi na mauulit ito. Sa susunod na magkita tayo, doon na tayo sa hukuman. Ikaw. Jiang Chen, Miss Su, nakuha mo ba lahat sa video? huwag po kayong mag-alala. Nakuha ko ang lahat. Siguradong maganda ang anggulo. Jiang Chen, dahil napakawalang puso mo, wag mo akong sisihin kapag sinira ko ang iyong pangalan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating mga kaibigan mula sa media na dumalo para sa ating bagong palabas dito sa press conference na ito. Ang pelikulang ito para sa ating kumpanya ay hindi lamang isang bagong proyekto, kundi isa ring paglalakbay pabalik sa ating pinagmulan. Bukod dito, sa bagong palabas na ito ay ipakikilala natin ang bago nating talent mula sa kumpanya. Bilang pangunahing aktres, kaya abangan po ninyo. Hindi na talaga si Su Wangqing ang leading lady, mukhang natauhan na ang anak natin, at hindi na niya ibibigay sa babaeng iyon ang pera at mga oportunidad natin, marunong na siyang mag-focus sa negosyo at mamuhay ng maayos. Buti naman, at may natitira pa siyang konsensya, at alam na niyang ituwid ang kanyang landas. Ngayon, hindi ka na magbabantang itatakwil mo na siya bilang anak, di ba? Depende pa rin sa ipakikita niya. Ay nako, hindi lang naman ngayon, pati noong dati, kailan ba na hindi ka naging pusong mamon kahit matigas ang pananalita mo? Matapos mong paluin ang anak natin, ay nagtatago ka sa kumot mo para palihim na umiyak? Kalokohan, matanda na ako, paano naman ako iiyak? Matigas lang ang loob ni Lolo, pero nakita na yan ni Duduo. Ikaw talagang bata ka. At para sa huling bahagi, hangad ko ang matagumpay na pagsisimula ng ating bagong pelikula at maging top rater sana ito. Maraming salamat. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Ano iyan? Ito. Bilis, bilis. Kuhanan nyo ng larawan. Hayop ka. Sandali, hindi ganyan? Alam ko nang nakikipagmabutihan ka pa rin sa babaeng mang-aahas na iyon. Hindi po. Hindi ba't sina President Jiang at Su Wangqing iyan? Hayop ka. Gusto mo pa talaga sa babaeng iyan na magkabalikan kayo? Parurusahan kita, hayop ka. Tama na po. Lalabhan kita. Lalabhan kita, hayop ka. Mahal ko. Lalabhan kita. Kumalam ka nga. Pa, hindi po iyan ang iniisip nyo. Pa, ingatan nyo ang kalusugan nyo. President Jiang, President Jiang, Sir, sa ganitong ginagawa nyo, ano na lang ang sasabihin ng President Lin ng Lin Group? Oo nga, totoo ba ito? President Jiang, may balak po ba kayong makipagdiborsyo? Wenyue, itigil ang livestream. Hanapin mo ang taong namamahala. Opo. Pasensya na, wala kaming masasabi ngayon. Chen, bumabagsak na ang presyo ng stocks ng Xingchen Entertainment. Ang pinakamalaking investor ng palabas na ito, na Lin Group, ay apektado rin. Marami ng maliliit na investor ang nag-withdraw ng puhunan. Anong sabi mo? Aning. President Jiang, President Jiang, President Jiang, President Jiang. alam niyo na ba ito bago pa man mangyari? Aning. Sagutin mo ang mga tanong namin. President Jiang. President Jiang. Wala kaming masasabi. Pasensya na. Aning. Wala akong masasabi. Paraan po, makikiraan po. Sumagot ka naman. President Jiang, pakiusap. Sagutin niyo po ang mga tanong namin. Aning? Siguradong pakana ito ng babaeng iyon na si Su Wangqing. Hindi na muling magtitiwala sa akin si Aning. Hindi totoo iyan. Ate, Ate Ajiao, hindi ka pa ganap na gumagaling? Bakit ka gala ng gala? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Jiang Chen, nakikita ko na, si Aning ay ang tipo ng tao na, kapag may napili ng mahal, ay magiging tapat at paninindigan ito. Kahit pa mahirapan ay hindi susuko. Sa pagitan ninyong dalawa, walang problemang hindi kayang ayusin. Puntahan mo siya at kausapin ng maayos. siya, ako ang napili niya? Oo, kung gaano kanya kamahal, hindi mo ba iyon nararamdaman? Ano bang nakita niya sa akin para mahalin ako?
Nitong nakaraang 12 taon, nagmistula lang akong isang taong walang kwenta. Noong ikaw ay 18 taong gulang pa lamang, talagang napakagaling mo. Noong panahon na iyon, parang nagliliwanag ang buong pagkatao mo. Ano man ang dumating na pagsubok, dala ang lakas ng loob mo na. Hindi natatakot sa kahit na ano. Nagagawa mo lagi ang mga gusto mong gawin, sa pinakamahusay na paraan. Sa tingin ko, noon pa man ay nahumaling na si Aning. Sa ganyang katangian mo. Naiintindihan ko na po, Ate Adjao. Salamat sa iyo. Alagaan mong mabuti si ate. Ate, Alam ko na po. Napakaraming taon na ang lumipas. Dapat na talaga akong mag-move on. Basta mahanap lang niya ang sarili niyang kaligayahan. Wala na akong mahihiling pa. Aning, itigil mo na ang pag-inom. Napakaraming beses ka na niyang niloko. Nasasaktan ka pa rin ba para sa masamang lalaking iyon? Oo nga. Paulit-ulit na niya akong niloloko. Siguradong katulad lang ito ng dati. Nakikipaglandian na naman siya ng palihim kay Su Wanqing. Bakit pa ako masasaktan? Matagal na akong manhid. Kung ganoon, bakit ka pa nagpapakalasing? Hindi ako nasasaktan, kundi nagagalit. Galit ako dahil kung lolokohin man niya ako, bakit hindi pa niya ginalingan ang pagsisinungaling? Dapat iyong perpekto ang pagkagawa, yung tipong hindi ko na malalaman. Alam mo ba, ang pakiramdam ng malaglag mula sa langit hanggang sa pinakaibaba? Alam ko po, talagang walang hiya si Jiang Chen. Galit din ako sa sarili ko. Alam ko nang walang hiya siya, pero minahal ko pa rin siya. Nang buong puso, ng ilang taon na. Kahit pasaktan at kutyain niya ako, at hindi niya gusto si Duo-Duo, hindi ko pa rin kayang kamuhian siya kahit konti. Yueyo, wala na ba akong pag-asa? Matagal ko nang sinabi sa iyo na wala ka ng pag-asa. Ganto na nga ako kabilis masaktan. Hindi ka ba makapagsabi ng kahit anong maganda? Aning. Aning, okay ka lang ba? Lu Ziwan, bakit ka narito? Alam kong masama ang loob mo. Kaya pumunta ako rito para samahan ka? Aning, makipaghiwalay ka na. Kay Jiang Chen. Sa akin ka na lang, pwede ba? Lu Ziyuan, ano ba ang ginagawa mo? May pamilya na si Aning. Anong pamilya ang sinasabi mo? Ngayon, ang buong lungsod, pinagtatawanan na lang ang sitwasyon ni Aning. At lahat ng iyon ay dahil kay Jiang Chen. Lu Ziyuan, nababaliw ka na. Oo. Nababaliw na ako. Araw-araw na lang. Halos mabaliw na ako sa kaiisip kay Aning. Aning, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Ako ang nararapat. Yung sasamahan ka, aalagaan ka, at magpapasaya sa iyo. Makipagdiborsyo ka na kay Jiang Chen at sumama ka sa akin. Hello Jiang Chen, nandito kami sa Jingye Bar. Lasing si Aning, pumunta ka na rito. Wen Yue. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Aning. Lasing lang siya at tinawagan mo pa talaga si Jiang Chen. Hindi siya karapat-dapat. Lu Ziyuan, nababaliw ka na talaga. Aning, gusto kita. Mahal kita. Maraming taon na ang nakalipas. Alam ko, hindi mo pa rin makalimutan si Jiang Chen. Pero ayos lang yon. Hahayaan kitang unti-unting tanggapin ako. Bitawan mo ako! Aning? Aning? Kapag sumama ka sa akin, sinisiguro kong aalagaan kitang mabuti. Sige na? Lu Ziyuan, hinding-hindi ako sasama sa iyo. Kahit gaano pa kasama si Jiang Chen, hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Dahil mahal ko siya. Maraming taon ko na siyang mahal. Mula noong 18 taong gulang pa lang ako, mahal ko na siya. Hanggang ngayon hindi iyon nagbago. Kahit pa sabihing gago ang isang Jiang Chen, hindi ko siya hihiwalayan. Maraming taon ko na siyang gusto. Mula noong 18 taong gulang pa lang ako, gustong-gusto ko na siya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nagbabago. Huwag kang tumakas. Napakamaingay. Talaga palang gusto niya ako sa matagal na panahon.
Sa anong karapatan? Sa anong karapatan? Kilala akong pinakamatalino noong nag-aaral pa lang ako. At ngayon, isa na akong tanyag na dalubhasa sa psikolohiya sa buong mundo. Sa anong aspeto ba ako nahuhuli sa kanya? Bakit ba kailangan mo siyang piliin? Bakit? Tigil? Jiang Chen, Sinabi ko na sa'yo, kapag tinangka mo uling agawin ng asawa ko, ipaparanas ko sa'yo ang matinding parusa. Aning, maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Masyado akong maraming pagkukulang sa iyo. Mula nang dumating ako sa buhay mo, puro pasakit lang ang naibigay ko sa iyo. Dahil na naman sa akin kaya. Naapektuhan din ang stock price ng Lin Group, makipaghiwalay ka na sa akin ngayon, dahil ito, marahil ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan para mailigtas ang sitwasyon. Jiang Chen, bibigyan kita ng isa pang pagkakataong ayusin ang mga sinasabi mo. Ang dapat mong gawin ngayon ay ipaliwanag ng maigi sa akin ang totoong nangyari sa opening ceremony, hindi ang pakikipaghiwalay sa akin. Nilaglag lang ako sa pagkakataong ito. Malamang na si Su Wanqing ang nagbayad sa mga reporter para gawin ito. Paniwalaan mo ako, wala akong ibang babae. Kaya lang, malaki ang epekto ng isyu ngayon at ayaw kitang madamay. Habang hindi pa nare-resolba ang lahat, mas mabuti pang huwag na muna tayong... Jiang Chen, makinig kang maigi sa akin. Napakaraming pagsubok na ang nagdaan at sinamahan kita sa lahat ng iyon. Kahit ngayon, mananatili ako sa tabi mo. Mahal, marami ka na sigurong nainom. Hindi po lasing si Duo-Duo. Si Duo-Duo po ay mananatili sa tabi ni Papa habang buhay. Kahit po buong mundo ang humusga kay Papa, ay palaging sasamahan ng Duo-Duo si Papa. Patilin po ako. Nangako tayong magkakapatid habang buhay. Nandito rin si ate. Patuloy rin kayong susuportahan ni ate. Kahit ayaw ko man itong aminin, dahil mukhang maayos naman ang ginagawa mo kamakailan, ipinapaubaya ko na sa iyo ang matalik kong kaibigan. Handa rin akong tulungan ka. Magkabata kami ni Jiang Chen. Mula pa noong nasa universidad kami, ay palagi na siyang nanliligaw sa akin. Akala ko noon ay magiging ganito lang, mamumuhay kami ng masaya ng magkasama. Ngunit sino ang mag-aakala? Nagahaman pala siya sa kapangyarihan at yaman. Matapos niyang kumapit sa mayamang si Lin Aning, ay iniwan na niya ako. Hindi lang iyon, pinilit pa niya ako na maging lihim niyang kabit. Ang mga bidyong kumakalat ngayon sa internet ay patunay na pinupuwersa niya akong gawin ang mga kahiyahiyang bagay na iyon. Grabe talaga ang gulo sa buhay ng mga mayayaman. Ang tindi, napakatindi. narito ako. Upang magsalita para sa aking kababata na si Lin Aning. Noong mga panahong iyon, upang makaangat sa buhay si Jiang Chen, pinilit niya ang babae, at nang magkaanak sila, ay napilitan silang magpakasal. Ang totoo, kaming dalawa ang tunay na nagmamahalan, ang walang hiyang Jiang Chen na iyan. Para sa sarili niyang kagustuhan, ay pinaghiwalay ang dalawang masayang pamilya. Ang ganyang uri ng tao ay dapat boykotin. Ang Delhi, ang mga pelikula niya, ay dapat nang alisin sa industriya. Tama. Layas sa showbiz. Umalis ka sa industriya. Alisin siya sa industriya. Layas sa showbiz. Layas. Boycottin siya. Dito, sa tulong ng lahat ng media, nais kong sabihin sa mahal kong Aning, na sa madaling panahon, ay malalantad na ang tunay at masamang pagkatao ni Jiang Chen. Malalaman ng buong lungsod kung gaano siya kasamang tao, at ikaw, ay sa wakas hindi na kailangang matakot. Maaari ka nang tumayo ng matapang, dahil ako, ay laging nasa likod mo, upang iligtas ka sa kapahamakan. Mahusay. Tama ang sinabi mo. Paano mo naman ililigtas ang asawa ko mula sa tinatawag mong kapahamakan? Ganoon ba? Paano mo ililigtas ang asawa ko mula sa matinding gulo?
Jiang Chen, hindi ba dapat ay parang daga ka ngayong nagtatago sa kanal? Pero bakit may lakas ka pa ng loob na magpakita sa harap ng maraming tao? Naintindihan ko na. Sikat pa rin kahit sa masamang paraan, tama? Pero kung nangyari ito noong mga nakaraang taon, noong aktor ka pa, o sige na, hayaan na natin ang kasikatan. Pero isa ka ng producer ngayon. Sa taong may masamang asal at walang moralidad na katulad mo, sino ang gustong makipagtulungan sa iyo? Sa palagay ko, ang dami ng tao ang nakapila para kansilahin ang kontrata mo, hindi ba? Lu Ziyuan, dati pa pala kayo magkasabwat. Gagamit ka ng ganitong maruming paraan para lang sumama ako sa iyo? Sa tingin mo ba ay susuko ako? President Jiang, wala rin akong magagawa. Isa lang akong maliit na artista. Walang kapangyarihan o impluensya. Paano ko lalabanan ang mga mayayamang katulad nyo? Pinatawag ko ang news conference na ito para ipaalam sa lahat ang katotohanan. Humihingi ako ng katarungan at proteksyon para sa sarili ko. Dahil kung hindi, baka balang araw sa isang tagong lugar ay parusahan nyo na lang ako. Sa oras na iyon, wala nang matitira sa akin. Naging kabit sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay ibinasura lang ng ganoon kadali. Hindi talaga tao itong si President Jiang. Totoo iyan. Sino nga ba ang mag-aakala? Su Wanqing, kung nagamit mo lang ang galing mong umarte sa mga pelikula, matagal ka na sanang sumikat. Gusto mong ilabas ang katotohanan, hindi ba? Sige. Ngayong araw, sa harap ng mga kaibigan natin sa media, ibubunyag ko sa inyong lahat ang totoong nangyari. Alam kong matagal mo nang gusto si Lin Aning. Hindi ba boses ni Miss Su iyon? Alam kong matagal mo nang gusto si Lin Aning at tinitiyak ko sa iyo na kapag nagtagumpay na tayo, ay tiyak na magdidiborsyo ang dalawang yon at pagdating ng panahon, ay magiging madali na ang lahat para sa iyo. Para makasama si Lin Aning. Hindi ba boses ni Miss Su iyon? Paano kung ayaw ka na niyang makasama? Anong gagawin mo? Hindi kaya mawala na sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo? Eh di magpapa-press conference ako at isusumbong ko siya. Gagamit ako ng impluensya mula sa publiko para pilitin siyang bayaran ako ng danyos. Ano man ang mangyari, paniguradong tayo ang mananalo rito. Pinlano lang pala ng dalawang, yan ang lahat. Tama ka. Ding mo! Wala kang hiya. Narinig niyo namang lahat, di ba? Ang dalawang ito ay nagtulungan para gumawa ng masamang balak na hindi lang nanloko sa mga kaibigan natin sa media, kundi sangkot din sa ilegal na panggagamot, ilegal na paggamit ng mga kagamitang medikal, at pati na rin sa pilitang pagkuha at pagkulong sa ibang tao. Bukod pa rito, ang sikat na Dr. Luna ito ay may itinatagong babae sa kanyang bahay na pilit niyang ginagamit at tinatakot para lamang sa sarili niyang kagustuhan at para mapagbuhusan ng galit. Sino kaya siya? Napakarami niyang sugat sa katawan. Ang mga sugat sa katawan ni Miss Ding ang nagsisilbing ebidensya. Ding mo! Walang hiya kang babae ka. Tumigil ka. Wisit ka! Lumapit ka rito! Jiang Chen, anong karapatan mong huliin ako? Dahil sa 7 taon nating pagsasama, dahil sa lahat ng mga sugat na ito, at dahil din sa mga ebidensyang lihim kong kinuha. Ang kasamaan ay may katapat na parusa. Lu Ziyuan, naniniwala ako na sa nakalipas na mga taon, habang nagsasagawa ka ng psychological therapy, bukod sa panloloko mo kay Duo-Duo na iyong pasyente, sigurado akong marami ka pang ginawang mga bagay na hindi mapapatawad. Ngunit ang lahat ng ito ay ipapaubaya ko na sa pulisya at sa mga kinauukulan para imbestigahan ng isa-isa. Bitiwan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Isa siyang doktor. Siya na lang ang huliin niyo. Bakit pati ako dinadamay niyo? Hindi ka nga doktor, pero sangkot ka sa panloloko sa pag-aari naming mag-asawa, ng aking asawa, at napakalaking halaga nito, at malinaw ang ebidensya. Miss Su, ang natitirang buhay mo ay malamang nasa kulungan na magtatapos. Miss, sumama ka sa amin sa istasya. Tara na. Ang kaguluhang ito ay natapos din sa wakas. Oo. Tapos na ang kaguluhan. Aning, handa ka bang pakasalan ako? Ano ang ginagawa mo? Kasal na kaya tayo? Tama ka? Sa mata ng batas, tunay ngang mag-asawa na tayo. Ngunit mula noong mawala ang alaala ko, sa dami ng mga nalaman ko,
noong 18 taong gulang pa ako, ay naging napakasama kong tao. Nabalitaan ko rin na kahit isang kasal na magpapasaya sa iyo ay hindi ko na ibigay, ano pa kaya ang isang maayos na seremonya ng kasal? Aning, sa 12 taong ito, napakarami kong pagkukulang sa iyo. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon para makabawi? Kung maaari sana, nais ko na kailanman ay huwag mo nang maalala ang lahat. Ang lahat ng mga nawala ay unti-unti kong pupunan. Ang pamilya natin ay mananatiling magkasama habang buhay. Cut. Maligayang pagtatapos ng shooting sa ating lahat. Halikayo, batiin natin ang ating lead actors. Mahal, gusto mo bang magsalita? Ano naman ang sasabihin ko? Sige na, magsasalita ang asawa ko. Kung ganoon, wala na akong masyadong sasabihin. Maligayang pagtatapos ng shooting. Ayos. Ang galing mo talaga, husbandang bestie ko. Hindi pa man nailalabas ang bagong show, ay trending na agad ito. Tingin ko ay magiging maganda ang resulta nito. Kung ganoon, ang pag-akyat sa listahan ng kumpanya ni President Jiang ay mangyayari na sa lalong madaling panahon. Basta't sumunod kayo kay President Jiang, siguradong may mapapala kayo. Mula sa dati nating lumang bahay, lilipat na tayo sa isang condo unit sa gitna ng lungsod. Kayong dalawa talaga. Hindi na ito ang oras para mag-away na parang mga bata. Hindi naman ako babae. Bakit naman ako makikipagsabunutan? Tumigil ka na nga, Adjaw. Kung mapapatunayan mong kaya mong i-manage ang kumpanya, ipapasa ko sa iyo ang Lean Group at magiging masaya akong maging isang simpleng may bahay. Huwag naman. Hindi ako yung tipong aasa lang sa yaman ng asawa ko pagkatapos ay ikukulong ka lang sa bahay hanggang sa mapabayaan mo na ang sarili mo. Para sa akin, todo suporta ako sa career ng asawa ko. Ang batang ito talaga. Tignan mo. Ang tatay mo talagang walang disiplina. Tanda pa rin na mahilig ka sa cake. Palagi ka na lang binibilhan ng cake. Tignan mo, sira na ang ngipin mo. Bawal nang kumain. Nay naman po. Mataas po ang sugar nyo, pinagbabawalan nyo siya, pero bakit kayo ang kumakain? Bastos na bata. Ako pang pinagsasabihan mo Parurusahan kita. Nay, tulong po. Gusto na naman akong paluin ni tatay. Pagbigyan mo naman ako. Ang dami kayang tao. Buti nga sa'yo. Halina, maglitratuhan na tayo. Tara, group photo tayo. Sige. Ready na ba ang lahat? Makinig po sa akin. Great Dream 12 years. Matagumpay nating natapos ang shooting. Tagumpay.